Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Handa na akong manampa ngayon. Lumapit si Anthony Burton at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ngumiti si Robin sa kanya at tumango, unti-unti niyang nagustuhan ang batang ito. Para sa iba pa, ang sitwasyon ay hindi gaanong maganda, malinaw na hindi nagbibiro si Robin. Kahit na ang panunumpa ay simboliko lamang at walang totoong epekto, ito ay itinuturing na nakakahiyang sa paningin ng marami sa kanila. Sa wakas, isa sa kanila ang nagtanong, at ano ba ang eksaktong dapat naming panumpaan, kung maaari ko lang malaman? Magandang tanong, at ang sagot ay simple, pero makinig ng mabuti dahil maraming bagay ang nakasalalay dito. Manunumpa kayo na hindi ipapahayag ang anumang hindi pampublikong impormasyon tungkol sa Burton sa anumang paraan, at hindi gagamitin ang inyong natutunan dito para gumawa ng anumang bagay ng walang direktang utos ko, kung hindi, ang parusa ay kamatayan. Kasama sa panunumpa ang anumang natutunan ninyo mula sa kahit sino na may kinalaman sa Burtons, at anumang nakikita ninyo sa iba na may kinalaman sa Burtons, kahit pa ito ay aming mga lingkod. Hindi ninyo kailanman pag-uusapan ang anumang bagay na may kaugnayan sa Burtons, hindi sa inyong asawa, hindi sa inyong mga kasamahan, kahit na kay Patriarch Brian, ipinagbabawal na kayong magsalita tungkol sa anumang bagay na natuklasan ng inyong anim na pandama tungkol sa pamilya. Sa madaling salita, ang relasyon ninyo sa pamilyang Burton ay matututo lamang kayo kung ano ang dapat, at pagkatapos ay gagawa ng tahimik. Sa ilalim ng epekto ng panunumpang ito, maaari kayong makipag-usap tungkol sa normal na mga bagay na alam ng lahat, pero kung sinabi ko sa inyo ang isang bagay at hindi alam ng inyong kasamahan, hindi ninyo iyon dapat sabihin kahit sa kasamahan ninyong nanumpa rin. Isa pang bagay, kung ang isa sa inyo ay magpapasya na manampa, kailangan niyang isulat sa kanyang sariling kamay ang isang waiver ng kanyang personal na kaligtasan at malinaw na ipahayag sa liham ang mga patakaran na kanyang sinang-ayunan, at kung siya ay mamatay sa panunumpa, ang pamilyang Burton ay hindi mananagot sa kahit sino. Malinaw ba? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa bulwagan matapos ang maikling talumpati ni Robin. Kamatayan. Napakaseryoso ng panunumpa at napakasidhi ng parusa. Ang pagpigil sa sarili na magsalita ng anumang bagay na hindi alam ng iba ay hindi madali, at hindi ito ang dahilan kung bakit narito ang karamihan sa kanila. Karamihan sa kanila ay ipinadala ng kanilang pamilya upang alamin kung ano ang ibebenta sa auction sa susunod na buwan, anumang bagay tungkol sa mga talisman, at ang relasyon ng pamilyang Burton sa supplier ng talisman, hindi para maging mga tahimik na alagad. Haha, ayos lang sa akin. Handa na ako, dalhin na ang tablet. Tumawa ang isang matipunong lalaki at nag-anunsyo, isa siya sa iilang hindi natakot sa sinabi ni Robin. Ngumiti si Robin sa kanya at ngumisi, ipinapakita ko ang aking pagpupugay sa iyong tapang, pero marahil ay hindi mo lubos na naintindihan ang sitwasyon, kaya bibigyan ko kayo ng huling babala. Huwag ninyong maliitin ang mga oath tablets, ang mga tablet na ito ay ginawa ng gumawa ng talismans. Naiintindihan ba ninyo kung sino ang tinutukoy ko? Kung mayroon kayong kahit kaunting respeto sa puso ninyo sa dakila at kamangha-manghang henyo na iyon, ipinapayo ko na huwag ninyong ipagsapalaran ang inyong buhay, ito ang aking huling babala. Pagkatapos nito, sino man ang nais manampa at may masamang intensyon ay siya lamang ang may sisi, nilinis ko na ang aking mga kamay sa bagay na ito. Gusto mo pa bang manampa ngayon? Sa tabi niya, si Mila ay nahihirapang pigilan ang kanyang tawa, sobrang taas ng tingin ng narsisistang lalaki na ito sa sarili niya. Naglaho ang ngiti sa mukha ng matipunong lalaki, napaisip siya sa sinabi ni Robin. Akala niya ay formalidad lang ito, pero kung may kahit kaunting posibilidad na totoo. Tumagal ang katahimikan sa bulwagan ng 10 minuto, ang lahat ay abala sa kanilang pag-iisip at paminsan-minsan ay tumitingin sa isa't isa, walang nang ahas na unang tumugon. Ngunit walang nang ahas na umalis, kung ito ay palabas lamang,
Ito ay isang napakalaking palabas at tiyak na paghahanda upang ilantad ang malalaking lihim na maaaring baguhin ang kanilang buhay. Sa ganitong kaso, ang pag-alis ngayon ay isang paakit na pagsisihan nila magpakailanman. Sa wakas, ang katahimikan ay nasira ng mayang matandang boses, "Batang lalaki, maganda ang sahod na ibinibigay sa amin ng iyong pamilya, pero sa palagay mo ba ay sapat iyon para ipagsapalaran ang aming buhay? Kung totoo ang sinasabi mo, napakaseryoso ng panunumpa. Isang maling salita lang, maaari kaming mamatay. Anong uri ng pera ang babayaran upang ipaglaban ko ang aking buhay araw-araw? Pangalawa, hindi ba't gagawin kaming mga alipin magpakailanman? Ano ang meron ka upang pilitin akong manampo bukod sa buwanang sahod?" Sumagot si Robin, "Bakit ipagsapalaran ang buhay kung wala kayong nakikitang dahilan? Lahat kayo ay malalakas at may higit na talino kaysa sa karaniwan, ano ang hirap sa pagpigil sa sarili na magsalita tungkol sa ilang lihim? Tungkol sa pagiging alipin, hindi kayo gagawing alipin ng pamilya, walang bahagi sa panunumpa ang pipilitin kayong magtrabaho magpakailanman, sinumang gustong umalis ay maaari lang, basta't panatilihin ang kanyang panunumpa at huwag ibunyag ang lihim, maaari siyang magpatuloy sa buhay ng masaya at may bagong simula. Sa palagay ko, patas iyon. Tungkol sa benepisyo, tama ka, may punto ka, napagtanto ko na hindi lahat sa inyo ay narito para sa pera. Well, hindi ko kayo bibiguin. Bibigyan ko ng prioridad ang pagbebenta ng talisman sa mga pamilya ng mga manunumpa. Ibebenta ko sa inyong pamilya ang mga bagong talismans bago pa man makita ng iba. Anumang maganda, kakailanganin ng tulong ng labas, pipiliin namin ang inyong pamilya. Sino man ang walang malaking pamilya at nais hanapin ang sariling interes, bibigyan ko siya ng prioridad sa pagkuha ng talismans ng libre para gamitin o ibenta sa kung sino man sa black market, at maaari rin nating pag-usapan ang iba pang benepisyo sa hinaharap. Siyempre, lahat ng ito ay dapat hindi mapunta sa kamay ng kaaway, at lahat ng ito ay sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa. Kung hindi, ito ay mapapasailalim sa parusa ng paglabag sa panunumpa. Ano sa palagay ninyo, sapat ba ito para sa inyo? Pinaglapit ni Robin ang kanyang mga kamay sa mesa at ngumiti, na ibigay na niya ang higit pa sa kanyang planong ibigay ng pinagsama-sama niya sila, pero napakasensitibo ng papel na kanilang gagampanan para sa hinaharap niya at ng pamilyang Burton. Hindi niya maaaring ilagay ang ganitong pressure sa kanila ng walang dahilan. Gusto niyang maging produktibo sila, hindi manampa at pagkatapos ay magpabeya. Walang sumagot, wala man lang pahayag ng pagsang-ayon o pagtutol, ang mga mata ng ilan ay nagsimulang kumislap, at ang iba ay naguluhan pa rin. Ang ipinangako ni Robin ay siguradong sobra sa kanila, sa katunayan, ito ay sobra pa sa kaaya-aya na nakakaalarma. Ano kaya ang kailangan nilang gawin upang makuha ang lahat ng ito? At hindi ba ito magiging relasyon ng amo sa alagad? Kailangan nilang matupad ang kanyang kagustuhan bago niya ipagkaloob ang anumang binanggit niya, at sino ang nakakaalam kung kailan o kung matutupad man nila iyon. Ito ang iniisip ng mga seryoso, para sa iba na nandito lamang para sa sahod at sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa talismans, mas mahirap ang kanilang sitwasyon. Nang makita ni Robin ang pagkalito at pagkakaalinlangan, muling nagsalita siya, "Nakikita ko na may ilan na nag-aatubili, at marahil may takot sa reaksyon ni Mila kung tatanggihan at aalis, maglalakad tayo ng kaunti at bibigyan ko kayo ng 2 oras upang mag-isip, makipag-usap sa isa't isa, o anumang gusto ninyo. Sino man ang tumanggi sa mga tuntunin ay maaari nang umalis bago ako bumalik. Maaari ninyong buhatin ang anumang sahod at lisanin ang lungsod ng walang sama ng loob, pero pagbalik ko, inaasahan kong makikita ko lamang ang mga handang manampa." Pagkatapos ng huling salita, tumayo si Robin at naglakad patungo sa pinto, at si Mila ay kasunod niya. Iniwan ang bulwagan na puno ng mga cultivator, ngunit walang tunog. Kabanata 122. Pagkatapos umalis nina Robin at Mila sa bulwagan, nagtungo silang dalawa patungo sa guest house para sunduin si Zora, at pagkatapos ay naglakad silang tatlo patungo sa lugar na matagal nang gustong bisitahin ni Robin sa nakaraang taon, ang restaurant ni Uncle Tim.
Kaya nang makuha nila si Zara, dali-dali siyang nagtungo sa restaurant, isang magandang paraan para gugulin ang 2 oras na ibinigay niya sa mga kandidato, isang mahusay na selebrasyon para sa lahat ng pinagdaanan niya nitong taon, at isang perpektong paraan para maalis ang masamang pagluluto ni Mila. Siyempre, hindi niya sinabi ang huling iyon sa malinaw na dahilan. Ang kanilang paglalakad sa mga kalye patungo sa restaurant ay hindi tahimik tulad ng dati, parehong hiyawan at kasiyahan mula sa mga tao, marahil ay mas marami pa ngayong pagkakataon. Ang lungsod ng Jura ay naging isa sa mga sentro ng kaharian ng itim na araw, at ang pangalawang lugar na pagtitipunan ng lahat ng maharlikang pamilya ng itim na araw, pagkatapos ng mismong kabisera. Lahat ng maharlikang pamilya, maliit man o malaki, ay may permanenteng kinatawan dito, kaya nagkaroon ng lungsod ng formal na hitsura ng diplomasya na wala noon, mula sa isang simpleng lungsod, naging pangalawang hindi opisyal na kabisera sa loob ng mas mababa sa isang taon. Bukod sa pakikilahok sa mga auction, bumibili rin ang mayayamang kinatawan ng lahat ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa lungsod ng Jure, ginagamit nila ang mga brothel ng lungsod, mga restaurant, mga bahay sugal na nagdala ng malaking paglago sa ekonomiya at kasaganaan sa mga manggagawa at negosyante ng pamilya Burton. Ang mga kalye ay naging mas malinis, ang ilan sa mga bagong gusali ay mas mataas at kahanga-hanga kaysa sa mga nakapaligid, kitang-kita ang pag-unlad kahit saan tumingin. Kahit na ang mga damit ng karaniwang tao sa kalsada ay malinaw na bago at malinis, mas maganda ang kanilang itsura kaysa noong huling beses niyang tinahak ang mga kalye. Ngunit ang pinakanagulat si Robin nang marating nila ang nais na lugar, natagpuan niya ang isang dambuhalang gusali na may ilang palapag na may nakasulat ng malalaking titik. Tim Burton at Sons Restaurant. Nang tanungin niya si Mila kung ano ang nangyayari dito, sinabi nito na matapos niyang bisitahin ang restaurant at papurihan ito sa harap ng lahat, nagsimulang dumagsa ang mga manggagawa ng lungsod upang matikman ang pagkain na kanilang natikman at pinuri ni Robin. Handa silang pumila araw at gabi para makapasok. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nakatawag ng pansin ng mga kinatawan ng mayayamang pamilya, kaya napadpad din sila dito upang makita kung bakit nagtitipon ang mga tao. Tinangkilik nila ang pagkain at talagang nagustuhan ito, at nagbayad ng maraming pera kay Uncle Tim. Unti-unti, bumalik ang maraming anak at apo ni Uncle Tim na noon ay nagtatrabaho sa mga minahan, at ginamit ang malalaking kita mula sa restaurant para palakihin ito upang mas marami ang maserbisyuhan. Ang mabuting pagkain at murang presyo ay nakakaakit ng bagong mga bisita araw-araw, at bawat ilang buwan ay nadidagdagan ng isang palapag. Sa ngayon, May 5, palapag na ang gusali, kung saan 4 na palapag ay puno araw-araw, 3 palapag para sa mahihirap, at ang ika-4 na palapag ay nagbibigay ng higit na kaginhawahan para sa mga diplomat at mayayaman. Ang ika-5 palapag ay sarado, sinasabi nilang administratibong lugar ito. At may mga plano pa ring palawakin ito. Ang kasikatan ng restaurant at bilis ng paglago ay kamangha-mangha para sa sinumang nakakakilala kay Uncle Tim noon. Shocked si Robin sa paliwanag ni Mila at tiningnan siya nito na nakapikit ang mga mata, ako ba ang sanhi nito? Agad pagkatapos ng tanong, napansin ni Robin na ilang hakbang na lang siya mula sa restaurant, ngunit bago siya makapasok, may mga tao sa uniforme na lumabas ng maayos at tumayo sa 2 hanay na bumuo ng daan patungo sa pintuan, at sabay-sabay silang yumuko at sinabi, kami ay bumabati sa aming Panginoon at tagapagligtas. Nagulat si Robin sa kanyang nakita, nang tumingin ng kaunti, natagpuan niya na isa sa mga yumuko ay si Uncle Tim mismo, at ang 2 tao sa tabi niya ay sumusuporta upang hindi siya matamba. Mabilis na nilapitan ni Robin at itinataas ang ulo, Uncle, anong ginagawa ninyo? Hindi na kailangan ng ganito, isa lang akong bisita. Pakisuyo, frituhin ninyo akong normal. Sa katunayan, si Uncle Tim ay 180 taong gulang na Night Level 11, malapit ang edad niya kay Robin at Mila ngunit kakaiba ang anyo. Nagsimulang manggilid ang mga mata ng matanda habang sinasabi, mga anak, apo, at apo ng apo ko, dati namamatay sa mga minahan at desyerto ng walang desenteng libing, para lang sa ilang silver coins kada buwan, pinagsama mo silang lahat sa paligid ko, pinagsama mo silang lahat sa paligid ko.
Hindi alam ni Robin ang sasabihin kaya ngumiti na lang, lahat ng pumapasok sa isip niya ay ang taong ito ay napapalapit sa akin na gusto kong umiyak. Isang taong nasa edad 50 ang lumapit at bahagyang yumuko, Lord Robin, ang pangalan ko ay Jack, pakisunod po sa akin, handa na ang inyong mesa. Alright, alagaan mo ang iyong sarili, Uncle Tim. Pagkatapos ay naglakad siya kasama ang dalawang babae sa likod ni Jack na nagsimulang umakyat ng hagdan. Ang kaibahan ay sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Mila ang kanyang aura para palayuan ang lahat sa restaurant, puno na ito ng mga customer, at ang mga anak at apo ni Uncle Tim ang nag-asikaso sa gawain. Habang si Robin ay nagwawagayway at ngumiti sa mga bumabati sa kanya sa loob. Dahan-daang tinawid nila ang lahat ng puno ng tao na palapag, kasama ang eleganteng ika-4 na palapag, at narating ang ika-5 palapag. Napakaganda ng palapag, kamanghamanghang dekorasyon, may mga bulaklak, at may maliit na artificial na lawa na puno ng magagandang isdang palamuti. Ngunit bukod dito, may isang kakaibang bagay. Ang buong palapag ay may iisang mesa lang na may maliit na batang babae na nakasuot ng uniforme at nakatayo sa tabi nito, ang batang kasama ni Uncle Tim noong huling bisita nila. Tumingin si Mila sa paligid na nagulat, sinusubukan pang unawain ang kanyang nakikita, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kalituhan nang magsalita si Jack na may ngiti. Ang palapag na ito ay inihanda para sa mga bisita ni Lord Robin, inisip namin na gusto niya ng privacy sa kanyang pagbisita. Sana magustuhan ninyo ang aming ideya, aking Panginoon. Nakatayo si Robin, hindi alam kung iiyak o tumawa, hindi niya sinasadya ang lahat ng mabuting nangyari sa pamilya ni Uncle Tim, para lang siyang makakain ng pagkain. Ngunit sa huli, tumanggaw siya na may ngiti, salamat sa magandang hangarin, tatanggapin ko ito ng malugod, ngunit pwede ba itigil ang pagtawag sa akin na Lord? Hindi ako Lord ng sinuman. Haha, napakabuong tao ninyo, aking Lord, pakiusap, magpatuloy, tumawa si Jack. At iniwagayway ang kamay patungo sa mesa. Naglakad si Robin patungo sa mesa na nahihiya, habang sinusubukan ng dalawang babae na pigilan ang kanilang tawa, ito ang unang pagkakataon na nakita nilang nahihiya si Robin. Lalo na nang umorder ng pagkain si Robin at nagpunta sina Jack at ang batang babae para kunin ang pagkain at iniwan lamang ang tatlo sa palapag, sumabog ang tawa ng dalawang babae habang si Robin ay sinusubukang itago ang sarili sa kanyang damit. Mahilig si Robin sa pakiramdam ng pagkilala sa kanyang galing ngunit talagang ayaw ng pasalamatan sa bagay na wala siyang ginawa. Ngunit hindi niya sinabi ang kahit ano, magiging bastos na sirain ang kanilang kabutihan. Pagkatapos kumain, nag-usap silang tatlo ng higit sa 1 oras tungkol sa iba't ibang bagay, karamihan tungkol kay Zara at sa kanyang karanasan sa pagsasanay sa soul techniques at pag-upgrade ng furnaces, pagkatapos ay tungkol sa pakikibaka ni Mila sa pagluluto, ngunit hindi na nahuli ni Robin ang bitag at nanahimik siya. Pinili rin nila ang bagong pangalan para sa drawing method, na sa tingin ni Robin ay dapat naiiba sa final na resulta. Sa simula, hindi niya binigyang halaga ang mga pangalan tulad ng salitang talisman ay sapat na. Ngunit nang palawakin ang drawing methods para isama ang malalaking bagay tulad ng furnaces, at buksan ang pinto para sa mas maraming talisman painters, kailangang magkaroon ng ilang patakaran. Ang isang talisman ay naglalaman ng piraso ng hide dagdag pangunahing pattern dagdag ilang iba pang side seals, kaya kung hindi kasama ang hide, hindi pa rin ito tama na tawaging pattern lamang dahil sa presensya ng seals. Hindi rin angkop na tawaging lahat ng rune dahil ang salita ay tumutukoy sa isang klase ng paggamit na kasama ang beast hide. Kaya napagkasunduan na ang paraan ng pagguhit na naglalaman ng pattern dagdag seals ay tatawaging rune, at ang gumawa nito ay tatawaging rune master, sa halip na malinaw na drawer o painter. At ang piraso ng beast hide na naglalaman ng rune ay mananatiling tinatawag na talisman at bibigyan ng pangalan batay sa gamit nito, tulad ng Fire Explosion Talisman ngayon. Iyon na ang sapat para madaling makapili ng mga pangalan para sa iba pang aplikasyon ng mga rune sa hinaharap. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 123. Matapos pumili ng mga bagong pangalan, tinalakay nila ang iba pang mga bagay tulad ng balita tungkol sa auction,
ilang detalye tungkol sa digmaan sa mga bagong lupain, ang mga pagbabago sa lungsod, at iba pa. Wala talagang opinyon si Robin tungkol sa mga ito, ang mga usaping iyon ay ginawa lang para magpalipas ng oras. Mga 10 minuto bago ang itinakdang oras, tinunag ni Robin ang maliit na kampana sa tabi niya para tawagin si Jack Burton at bayaran ang kanyang bill bago umalis. Nang dumating ang lalaki at narinig na hinihiling siya ni Robin na bayaran ang bill, ngumiti ito at umiling, "Huwag po ninyo kaming alalahanin, Ginoo, lahat po ng nandito ay sa inyo. Paano kami kikita sa ilang pagkain lang? Libre po ang pagkain ninyo at ng inyong mga bisita dito. Diyos ko, hindi ba ninyo ako bibigyan ng kaunting break?" Nakagulat ang tugon ni Robin kay Jack, at muntik na ring mapatay sa tawa ang dalawang babae. Kinuha ni Robin ang 50 gintong barya mula sa kanyang kapa at inilagay sa mesa, "Ito ang bayad ninyo." Ginoo, huwag po, hindi ko matano ang mga baryang ito. Pangalawa, pinili ninyo po ang murang pagkain na hindi sulit sa kahit ilang pilak lang, ibalik ninyo po sa inyong bulsa ang pera. Natakot si Jack sa tanawing gintong barya, kahit sanay na siyang manghingi sa mayayamang bisita, para sa kanya, maliit na halaga lang ito. Umiling si Robin, ang pag-upo lang sa ganitong marangyang lugar ay may dagdag na bayad. Akin ang desisyon na bayaran ito. Ngayon, at huwag na kayong makipagtalo. Ang 50 barya ay sobra pa rin kahit para sa pribadong lugar, pero gusto ni Robin na maibalik ang ilang pagtrato na hindi niya naramdaman na karapat-dapat sa kanya. "Ginoo, wala kaming magawa sa perang ito, ano po ang gagawin natin?" Hawak ni Jack ang mga barya na parang sagradong bato. Umiling si Robin, "Sige, ganito na lang, kung ayaw ninyong gamitin ang mga barya, isipin ninyo na bibilhin ko lang ang pagkain mula sa inyo gamit ito, tapos ipamimigay ninyo sa mahihirap, ayos ba iyon?" Dahil sa payo ni Robin, napaiyak si Jack at niyakap ang bag ng gintong barya, "Oo, oo, Ginoo, ayos po." Fair na. Hindi na matiis ni Robin ang kakaibang atmosfera at sinala niya ang dalawang babae na sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng mungkahi na iyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa hinaharap. Gitling-gitling-gitling. Paglabas ni Robin, diretso silang pumunta sa conference hall kasama si Zora. Pagbukas ng pinto at pagpasok, bumangon ang lahat upang batiin sila, iba na ang kanilang kilos kumpara dati. Hindi malinaw kung siya ba o si Mila ang binabati, ngunit may respeto pa rin. Ang unang ginawa niya pagkatapos magnod at paupuin sila ay titigan ang mga naroon at alamin ang nangyari habang wala siya, at hindi niya nagustuhan ang nakita. Marami ang wala, halos kalahati ng dati nilang bilang. Ngumiti siya na may pang-aalipusta, tama ang hinala niya, karamihan sa mga dumating ay nandito lang para kumita ng wala o magbigay ng impormasyon sa kanilang taga-suporta sa dilim. Nang seryoso na, umatras sila. Hindi niya pinagsisihan ang panakot sa kanila, sulit ang ginawa niya. Hindi niya kailangan ang mga patay na kahoy sa paligid niya. Kung hindi interesado, hindi niya ipapagawa ang panunumpa, at masasayang lang ang oras sa pagtuturo. Ngunit may respeto pa rin siya sa mga umalis, dahil alam nila ang kanilang halaga at iginalang ang tagagawa ng talisman. Ang mga tunay na hanggal ay yung narito pa rin ngunit may masasamang intensyon, umaasang palabas lang ito, sila lang ang may kasalanan. Lumapit si Robin sa dulo ng mesa kasama ang dalawang babae, "Naiintindihan ko ba na ang lahat ng narito ay nais ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa amin?" May ilan na tumango, at may ilan na tumingin sa matandang knight na nanguna. Halata, siya ang kinatawan nila. Tumayo ang matandang knight at nagsalita, "Kung matutupad ang pangako mo, kami at ilan pang kasamahan ay handang magtrabaho para sa inyong pamilya, pero may alalahanin kami. Gaano ka-strikto ang panunumpa? Bibigyan ba kami ng kapatawaran o papatayin agad? Kung ganito na ang panunumpa, sana luwagan ninyo para hindi kami mapatay sa simpleng pagkakamali. Halimbawa, kung may makakita na umiinom ka ng kape at sabihin sa iba, papatayin ba kami ng panunumpa?" Zero sa lungguhit zero. Hindi makasagot si Robin kaagad. Sa sitwasyong iyon, oo, pwedeng makapatay ang panunumpa. Walang problema, tatanggapin namin ang mungkahi.
Gagawa tayo ng mas tumpak na panunumpa, protektado lang ang mahalagang impormasyon. May iba pa ba kayong hiling? Nilingkod si Robin habang kinakamot ang ulo. Ngumiti ang matanda, tumango, at sumagot, wala na, handa na kaming manampo at magtrabaho para sa Burton, pero kung matagal o makalimot ka, aalis kami. Wala kayong pipigil sa amin, tama. Ito ang inyong karapatan, pero tutuparin ko ang pangako ko kaya hindi kayo makakaalis. Haha, mahusay. Masigla na palagpak si Robin. Inilapat ang bagong bersyon ng panunumpa ng halos kalahating oras para maging komprehensibo, mahigpit ngunit hindi nakamamatay sa mali. Pagkatapos, 27 na cultivators mula ika-8 level ng Energy Foundation hanggang ika-17 level ng Knighthood, mula sa kabataan hanggang 500 taong gulang, ay isa-isa namuno sa panunumpa ayon sa utos ni Robin. Matapos ang huli, sigaw ni Robin, haha. Mahusay, welcome sa lahat. Makikita ninyo at makikilahok sa bagong panahon ng mundo. Nagkatinginan ang lahat, naguguluhan, at may nagtaka, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano ang gagawin namin ngayon? Ladies and gentlemen, ako si Robin Burton, tagalikha ng mga talisman, at kayo ang unang kawani ng pabrika ng talisman sa mundo. Nagulat ang lahat, pati si Anthony Burton. Inakala ng mundo na ang tagalikha ng talisman ay matanda, libo-libong taon, sa kuweba, malakas tulad ng emperador, pero si Robin. Dagdag pa, magkakaroon sila ng pagkakataong gumawa ng talisman na kinatatakutan ng mundo. Nagtaka, hindi makapaniwala, hanggang sa inilabas ni Robin ang balat ng hayop, iguhit, at pagkatapos ng ilang minuto, itinapon ito. Pumutok ito na may lakas ng Level 8 Energy Foundation. Maaaring mahina kumpara sa mga naroon, pero nag-alog sa kanilang kalooban. Sa wakas, naniwala sila kay Robin at nagpasalamat sa langit na nanatili sila. Kabanata 123. Matapos pumili ng mga bagong pangalan, nagpatuloy ang usapan sa ibang mga bagay, tulad ng balita tungkol sa auction, ilang detalye tungkol sa digmaan sa bagong lupain, mga pagbabago sa lungsod, at iba pa. Wala talagang opinyon si Robin tungkol sa lahat ng ito, ang mga munting usapang ito ay ginawa lang para magpalipas ng oras. Mga 10 minuto bago ang itinakdang oras, pinindot ni Robin ang maliit na kampana sa tabi niya para tawagin si Jack Burton para bayaran ang kanyang bill at umalis. Nang dumating ang lalaki at marinig na humihingi ng bill si Robin, ngumiti siya at umiling, huwag mo kaming pahihiyain, my lord, lahat dito ay sa inyo, paano kami kikita sa ilang ulam lang? Libre ang pagkain ninyo at ng inyong mga bisita dito. Grabe, wala ba kayong intensyong bigyan akong break? Nakagulat ang tugon ni Robin kay Jack, pero halos mapatay sa tawa ang dalawang babae. Pagkatapos, kinuha ni Robin ang 50 gintong barya mula sa kanyang kapa at inilagay ito sa mesa, ito ang bayad ninyo. Lord, huwag po, hindi ko matanggap ang mga baryang ito. At pangalawa, ang mga pinili ninyong ulam ay mura lang at hindi sulit sa kahit ilang pilak, ibalik nyo na lang po sa bulsa ninyo. Natakot si Jack sa makita ang mga gintong barya, kahit na madalas siyang humingi ng marami sa mayayamang bisita, para sa bagong Uncle Tim's Restaurant, maliit lang ito. Umiling si Robin, ang pag-upo sa ganitong marangyang lugar ay may dagdag bayad, at nagpa siya kung bayaran ito ngayon. Huwag na kayong makipagtalo. Ang 50 barya ay sobra na kahit para sa isang pribadong lugar tulad nito, pero gusto lang ni Robin na ibalik ang ilang pabor na hindi niya nararapat. My lord, wala sa amin ang maglakas loob gamitin ito, ano ang gagawin natin? Hawak ni Jack ang mga barya na para bang sagradong bato. Umiling si Robin, sige, ganito, kung ayaw niyong gamitin ang barya, isipin na lang na bibili ako ng ulam mula sa inyo gamit ang perang ito. Kapag tapos na, ipamigay niyo sa mahihirap, ayos ba? Ang pabirong sagot ni Robin ay nagpaiyak kay Jack at niyakap ang bag ng gintong barya. Sabay sagot, oo, my lord, ayos po. Fair na. Hindi na matiis ni Robin ang kakaibang atmosphere at sinala ang dalawang babae na sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng mungkahi niya upang makalabas sa sitwasyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa hinaharap.
Gitling gitling gitling. Pagkatapos umalis ni Robin, diretso siyang pumunta sa conference hall, kasama si Zora. Nang buksan niya ang pinto at pumasok, tumayo lahat bilang paggalang. Iba na ang kanilang ugali kaysa dati, hindi malinaw kung kay Robin o kay Mila ang kanilang binabati, pero kahit papaano, maganda ang respeto. Ang unang ginawa niya matapos silang utusan na umupo ay tingnan ang mga naruroon at alamin ang nangyari habang wala siya, at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Marami ang wala, halos kalahati ng dating bilang ay wala na. Umiling siya na may sarcastic na ngiti. Tama ang hinala niya noon, karamihan ay narito lang para kumita ng pera o magbigay impormasyon sa taga-suporta nila sa dilim. Nang maging seryoso, tumakas sila. Hindi siya nagsisisi sa pagpapakita ng lakas at pagtutok sa sitwasyon, karapat-dapat. Hindi niya kailangan ng mga inutil sa paligid niya. Kung wala silang interes, hindi niya pipilitin ang panunumpa at paggugol ng oras sa pagtuturo sa kanila para sa wala lang o para mamatay sa kalagitnaan ng pag-aaral. Ngunit hindi nito binabawasan ang respeto niya sa mga umalis, sa kabaligtaran, iginagalang niya sila dahil alam nila ang kanilang halaga at nirerespeto ang tagagawa ng talisman. Ang tunay na hanggal ngayon ay ang mga naruroon pa rin, umaasang isang palabas lang ito, sila mismo ang may kasalanan kung sakaling mangyari. Naglakad si Robin kasama ang dalawang babae sa ulo ng mesa, at nagtanong, tama ba na ang lahat ng narito ay nagnanais na magpatuloy na makatrabaho kami? Gitling gitling gitling. Ang ilan ay tumanggo kaagad, ang iba ay tumingin sa matandang kabalyero na nauna, malinaw na siya ang napili nilang kinatawan. Tumayo ang matanda at sinabi, kung tutuparin ninyo ang inyong pangako, kami at ilan pang kasamahan ay sang-ayon na magtrabaho para sa pamilya Burton, pero may isang alalahanin. Tumingin si Robin na nakataas ang kilay, ano yun? Gaano ka-strikto ang panunumpa? May pagkakataon ba na mapatawad kami, o ikamamatay agad? Kung kasing strikto ng sinabi mo, gusto naming bahagyang luwagan ang oath para hindi kami mamatay sa simpleng pagkakamali. May ilang bagay na dapat protektahan, at sang-ayon kami, pero may ilang bagay na imposible itong itago. Halimbawa, kung may nakakita sa inyo na umiinom ng kape at sabihin ito sa iba, mapapailalim ba sa parusa ng oath? 0 sa lungguhit 0. Hindi makasagot si Robin, sa ganitong sitwasyon, oo, posibleng patayin ng oath ang tao. Ahem, walang problema sa akin. Tatanggapin ang mungkahi, gagawa natin ng mas tumpak na salita para protektahan lang ang mahahalagang impormasyon. May isa pa ba kayong hiling? Sabi ni Robin habang kinakalabit ang ulo. Ngumiti ang matanda at tumanggo sa isa't isa, wala na, handa na kaming manampo at magtrabaho para sa Burton, gagawin namin ang aming makakaya, pero kung matagal o makalimutan ninyo, aalis kami, wala kayong makokontrol, tama ba? Karapatan ninyo iyon, pero tutuparin ko ang pangako ko para wala kayong pagkakataong umalis, haha, mahusay. Masiglang palakpakan ni Robin. Gitling gitling gitling. Inilapat ang pagbabago sa oath ng halos kalahating oras upang maging malinaw at hindi gaanong strikto, para walang maparusahan ng walang dahilan. Pagkatapos, 27 cultivators mula sa 8th level Energy Foundation hanggang 17th level Knighthood, mula sa kabataan hanggang sa matanda higit 500 taong gulang, ay isa-isa umupo at nanumpa ayon sa utos ni Robin. Pagkatapos ng huli, masayang sigaw ni Robin, haha, mahusay. Maligayang pagdating, saksihan ninyo ang bagong panahon ng mundo, hindi lang iyon, makikibahagi kayo sa paggawa nito. Nagkatinginan ang lahat, litong-lito, may nagtanong, pasensya, ano ibig sabihin ninyo? Ano ang gagawin namin ngayon? Ladies and gentlemen, ako si Robin Burton, ang tagalikha ng mga talisman, at kayo ang magiging unang kawani ng Talisman Factory sa mundo. Ha! Nagulat lahat, pati na si Anthony Burton. Inakala nila na ang gumawa ng talisman ay matanda, libo-libong taon na, nakatira sa kuweba, at maaaring mas malakas pa sa emperador, pero si Robin. Bukod dito, magkakaroon sila ng pagkakataon gumawa ng mga talisman na kinatatakutan ng buong mundo. Lahat ay namangha, hindi makapaniwala, hanggang kinuha ni Robin ang piraso ng balat ng hayop,
nag-drawing, at ilang minuto lang, itinapon niya ito sa tabi, at sumabog gamit ang lakas ng Level 8 Energy Foundation Cultivator. Mahina man kumpara sa naruroon, yumanig ito sa kanilang pagkatao. Sa wakas, naniwala sila kay Robin, at nagpasalamat sa langit na nagdesisyon silang manatili. Kabanata 124. Robin ay naglaan ng kalahating araw kasama ang mga bagong Rune Masters upang ipaliwanag sa kanila ang mga pangunahing kaalaman na kailangan nila sa larangang ito, pati na rin ang pangunahing sangkap ng mga runes. Ipinaliwanag niya sa kanila kung paano gumagana ang pangunahing katawan ng pattern at iba pang karagdagan tulad ng mga seal, at kung paano pumili at ilagay ang mga ito sa pagitan ng pangunahing katawan ng pattern habang ito ay iginuguhit. Ipinaliwanag din kung paano gumuhit at kung anong tinta ang gagamitin, pati na rin kung anong balat, hide, ang dapat gamitin, at kung paano makabuo ng mga seal at na walang limitasyon sa bilang ng mga seal na maaaring idagdag sa pangunahing katawan ng pattern hanggat sumusunod ito sa ilang prinsipyo. Pati na rin kung paano maaaring dagdagan o baguhin ang mga karagdagang seal upang mapabuti ang huling resulta. Ang tanging hindi niya ipinaliwanag ay ang pinagmulan ng pattern. Nang tanungin siya tungkol sa mga pattern na iyon, sinabi ni Robin na siya ang magbibigay sa kanila ng mga pattern at hindi nila kailangang mag-alala. Ang pagpapaliwanag kung paano niya kino-convert ang holographic na pattern sa 2D na hugis ay hindi makakatulong sa kanila. Ito lamang ay maglulitaw sa kanila dahil hindi nila makikita ang mga pattern na iyon sa kanilang sariling mga mata sa buhay. Pagkalipas ng ilang oras sa pagtuturo sa kanila ng mga pinakapangunahing kaalaman, pinapunta ni Robin si Mila upang kunin ang mga kopya ng Soul Strengthening at Soul Replenishing Techniques na kinopya niya sa nakaraang mga buwan, at ipinamigay ito sa lahat. At sa wakas ay naipaliwanag niya kung bakit partikular niyang hiniling na ang mga tagapagsanay na may mas malakas na kaluluwa kaysa sa karaniwan ang maging susunod na henerasyon ng Rune Masters. Teknikal, kahit sino ay maaaring gumuhit ng talismans, lalo na matapos matutunan ang dalawang soul techniques na ito. Ngunit ang isang taong may likas na talento sa kaluluwa ay magpapakita ng mas mahusay na resulta at makakagawa ng mas maraming runes sa parehong oras, at mas mabilis din ang kanilang pagsasanay sa soul strengthening technique. Kaya ito ay isang investment para sa hinaharap, dahil ang mga nakababatang naruroon ay gagaling pa sa paglipas ng panahon sa tulong ng soul strengthening technique. Siyempre, hindi kasama rito ang mga matandang knights, narito lamang sila para sa instant na epekto at upang makagawa ng mas maraming talisman sa malapit na hinaharap, dahil tanging ang soul replenishing technique lamang ang talagang makikinabang sa kanila. Matapos niyang ailahad ang dalawang teknik at matiyak na bawat isa ay may sariling kopya ng mga ito, sinabi niya, tapos na ako dito, baka hindi ninyo alam, pero ako ay madalas na nakatutok sa pagtuklas at paglikha, kaya hindi ko kayo madalas makakasamahan. Nagsimulang magtinginan ang lahat, hindi ito magandang balita para sa kanila. Pagkatapos ay itinuro niya kay Zora at sinabi, ito ang aking unang estudyante sa mundo ng runes, at siya rin ang rune master na gumawa ng lahat ng runes na naibenta sa buwan ng auction. Mag-aral ng mabuti, sa susunod na linggo, kung may mga tanong kayo, direktang itanong kay Zora at huwag mahiya o magpanggap na mayabang sa harap niya, maaaring bata pa siya, ngunit bukod sa akin, walang ibang nakakaalam ng runes ng mas mahusay. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Robin. Ang batang babae na nasa ikawalong antas, na mukhang alipin at matyagang nakatayo sa tabi, siya pala ang dahilan kung bakit nagsasama-sama ang mga maharlika mula sa buong kaharian sa lungsod. Bagamat nakakaawang magtanong sa isang bata na mukhang labis na 13 taon pa lang, ito rin ay nagbigay ng motibasyon sa karamihan sa kanila. Kung ang batang ito ay kaya gumawa ng sariling auction at kumita ng ganoong halaga bawat buwan, ano pa ang makakahadlang sa kanila na magtagumpay? Ang presensya ni Zora ay nagbigay liwanag sa mga mata ng marami, at nagbigay rin ng lihim na inggit sa iba. Pagkatapos ay nagpatuloy si Robin, isang linggo mula ngayon at matapos ninyong matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa dalawang soul techniques, magsisimula si Zora na turuan kayo dito sa hall kung paano gumawa ng ika-6 na antas ng Fire Explosion Talisman. Dapat kayong lahat ay naruroon sa bawat leksyon,
hindi kayo pinapayagang lumaktaw ng kahit isang lecture. Kung maayos ang lahat, at kung hindi, dahil maraming hanggal sa inyo, sa palagay ko ay makapagsisimula na tayo ng mass production sa loob ng 2 buwan, may tanong ba? Sabay-sabay nilang sinagot, wala po, Ginoo Robin. Sa wakas ay tinanggap nila si Robin, at naunawaan nila kung bakit siya may ganitong kapangyarihan sa pamilya Burton, at bakit si Mila ay maaaring sumunod sa kanya. Dahil siya ang natatangi sa kanyang uri sa mundong ito. Magaling, si Zara ay darating dito araw-araw sa susunod na linggo, 1 oras bago lumubog ang araw, upang sagutin ang inyong mga tanong. Kung wala kayong tanong, maaari na kayong umuwi at simulan ang pag-aaral sa mga hawak ninyo. May 2 mabibigat na buwan kayo sa harap, at pagkatapos ay isang buhay na puno ng kasiyahan. At isang paalala, ingatan ninyong mabuti ang 2 teknik na ito, dahil literal, ang inyong buhay ay nakasalalay dito, kung mapunta ito sa maling kamay, kayo ay patay. Inirerekomenda kong sunugin ang 2 brochure matapos ninyong basahin at memorisahin ang mga ito, maaari na kayong umalis. Itinuro ni Robin ang pinto. Opo, muli silang sumagot na may pagyuko, pati ang matatanda, at dali-daling umuwi sa kanilang tirahan. Noong una, lahat sila ay odokha at walang direksyon sa buhay, na pumunta dito para lang sa ilang barya, o matatandang lalaki na malapit ng mamatay at narito upang magbakasyon sa huling mga araw nila, hindi nila inasahan bago pumunta dito na makakahanap sila ng bagong layunin sa kanilang buhay. Pagkatapos umalis ng huling tao sa hall, tumingin si Mila kay Robin at nagtanong, ngayon ano? Tumawa ng malakas si Robin, ngayon oras na para malaman ko kung ano ang nangyayari sa mga tablets matapos maipataw ang parusa sa sinumang lumabag sa panunumpa, ito ay nagpapalito sa akin ng ilang araw. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa pinto. Ang 2 babae ay nagtinginan ng may pagkabigla at takot, at tahimik siyang sinundan. Gitling gitling gitling. Pagkatapos umalis ni Robin sa hall, direktang pumunta siya sa opisina ng patriarka at hiniling na itayo ang 2 gusali sa loob ng administrative area ng mabilis. Isa sa mga ito ay isang bahay para sa kanya mismo, kapalit ng guest building na hindi angkop sa pangmatagalang pananatili, at ibinigay niya ang kanyang mga kahilingan sa bahay. Ang pinakamahalaga sa kanya ay isang malaking at komportableng underground room na walang tunog ang makarating, may banyo, at may espesyal na lugar sa loob ng kwarto upang ma-preserve at maimbak ang pagkain para sa ilang buwan, at isang mas maliit na kwarto na may mas matibay na pader upang makatiis sa malalakas na atake ng knights na nakakabit sa kanyang research room upang magamit bilang test room. Sa kabuuan, humiling si Robin ng isang ganap na nakahiwalay na santuwaryo sa ilalim ng kanyang bahay. Si Zara ay nag-request rin ng ilang pribadong kwarto para sa paggawa ng runes, pati na rin ng magandang girly bedroom para sa kanyang araw-araw na pananatili. Ngunit, nakakagulat, si Mila ang nag-request ng pinakamaraming bagay para sa bahay, hanggang sa huli ay napagod siya at nagpa siya na maging general supervisor sa proseso ng pagtatayo. Tumawa si Robin at walang sinabi, ang tanging mahalaga sa kanya sa bahay ay ang underground room na gagamitin niya upang gumawa ng mga bagong teknik at pattern. Ang iba pang bagay ay pwede ng paglaruan ng 2 babae ayon sa gusto nila. Ang pangalawang gusali na hiniling niya ay para sa produksyon ng mga talismans. Hiniling niya ang malaking istruktura na nahahati sa maliliit na kwarto at malalaking lecture halls, na may maraming tables, examination rooms, relaxation halls, lugar para sa pag-iimbak ng pagkain, hides, scrolls, at iba pang kagamitan sa paggawa ng tinta. Bukod dito, dapat kayang tirahan ng istruktura ang daan-daang tao ng permanente. Ang pangalawang gusali ay isang ganap na academy. Ang laki ng academy ay nagulat sa patriarka, marami mang bakanteng lupa sa administrative area, ngunit walang isang piraso ng lupa na sapat na malaki, kaya napagpasyahan na gawing ilang magkatabing administrative buildings at giveaway ng mga ito para magkaroon ng sapat na espasyo. Napagpasyahan na unahin ang pagtatayo ng academy dahil kailangan ito ng mga bagong rune master sa lalong madaling panahon, hindi sila pwedeng manatili sa conference hall habang natututo at gumagawa ng runes magpakailanman.
Dahil sa laki ng proyekto, napagpasyahan na hatiin ito sa ilang bahagi at ang unang bahagi, na kayang tirahan ng 50 ganap na gumaganang Rune Masters, ay dapat handa sa loob ng 2 buwan. Kapag natapos na ni Zara ang pagtuturo sa mga bagong Rune Masters, magiging handa na ang Academy para sa kanila. Bagong lupain ng mga Burton. Dumating na sa wakas ang pinangakong araw, ang araw kung kailan parehong itinaas ang mga pag-asa at espada. Naghihintay ang mga ordinaryong mortal na mamamayan at ilang malalaking pamilya sa kanilang ipinangako, at naghanda ang mga rebelde ng kanilang kagamitan para sa paparating na alon ng pagkawasak. Nang sumikat ang unang liwanag, maraming mamamayan at kinatawan ng malalaking pamilya ang nagmarcha at nagtipon sa paligid ng 5 pabrika. Maraming rebelde ang nakakalat sa kanilang hanay, handang magsimula ng atake at kunin ang momentum mula sa galit na masa kapag inanunsyo ang hindi may iwasang balita, ang pagkakaantala ng ipinangako. Sinabi ng mga kabalyero na nagdadala ng balita at sandata na imposible para sa isang maringal na pamilya na maglaan ng ganoong kalaking pera para sa kapakanan ng mga mortal, at higit pa rito, imposible na ibigay nila ang isang batas na teknolohiya sa kanilang mga kaaway sa gintong plato. Isang katotohanan na pareho, o kahit isa lang sa kanila, ay maaaring kanselahin dahil sa isang dahilan o iba pa, at ito ang pagkakataon ng mga rebelde na samantalahin iyon. Nang magsimula ang ilang rebelde sa gitna ng masa upang maghasik ng kaguluhan laban sa mga sundalo ng mananakop, libu-libong rebelde ang umatake mula sa iba't ibang lugar sa paligid. Kapag nagsimula ang ganitong malaking labanan, bukod pa sa galit at pakiramdam ng panlilinlang na pumapasok sa mga tao, tiyak na sasali rin ang daan-daang libong mamamayan na nagtipon sa paligid ng mga pabrika. Ngunit ang mga pangarap ay nakatakdang magwakas, ang pag-asa ng mga rebelde ay nawasak na parang itlog na bumangga sa bato nang lumabas ang mga santo na responsable sa pagprotekta sa bawat pabrika upang kausapin ang masa, at inanunsyo ang pagtanggap sa libu-libong manggagawa at sisimulan silang bayaran mula ngayon na may sahod na hindi bababa sa 10 beses kaysa sa dati nilang kinikita. Nalito ang mga rebelde, ang galit na inaasahan nila mula sa mga tao ay naging sigaw ng kagalakan, at daan-daang libong mamamayan ang nagmadaling magparehistro bilang mga manggagawa sa mga linya ng produksyon ng pamilyang Burton. Ang tanging pag-asa ng mga rebelde ngayon ay ang mga malalaking pamilya. Ngunit kahit dito, inanunsyo ng mga santo na malugod nilang tinatanggap ang anumang pamilya na nagnanais magpahayag ng katapatan sa mga Burton, at kung sasang-ayon sila sa ilang tuntunin, maaari nilang makuha ang minor na teknolohiya sa batas ngayon. Pagkatapos ay inalok ang mga kinatawan ng malalaking pamilya na makausap ang santo sa loob ng pabrika bilang mga hinahangaan na bisita at ginawang kagalang-galang sa harap ng masa, kahit na wala silang titulo ng kabalyero. Perpekto ang lahat, wala nang puwang na magagamit ng mga rebelde upang maghasik ng gulo, naiwan silang nakatayo sa gitna ng masa, galit ngunit walang direksyon. Nabigo ng husto ang kanilang plano na samantalahin ang galit ng tao. Ngunit hindi nila alam na ito ang huling dapat nilang ikabahala, habang pinapatamaan ang mga lugar ng pagtitipon ng kanilang mga kaibigan. Lumabas ang mga elite na tropa ng kabalyero mula sa bawat pabrika ng palihim at naghanap sa paligid ng mga lugar ng pagtitipon ng rebelde, malinaw sa kanila na magkakaroon ng atake sa araw na iyon, at ang pinakamahusay na opsyon ay gumawa ng preemptive strike. Maraming tropa, bawat isa ay may 10-10 kabalyero, nakakalat at naghanap, at kapag natagpuan nila ang isang lugar ng rebelde, agad nilang aatakihin ito ng walang awa. Bagamat napakalaki ng diferensya sa bilang, halos hindi matalo ang mga mataas na ranggong kabalyero sa kanila, parang grupo ng mga leon sa gitna ng libu-libong kuneho. Pinatay ng mga atakeng ito halos 4,000 rebelde at marami ang nakatakas sa iba't ibang direksyon parang mga langgam. Sa araw na iyon, naganap ang isang malawakang massacre na bumulag sa gulugod ng mga rebelde. Gitling-gitling-gitling. Sa malayo sa madugong massacre na target ang hanay ng mga rebelde, tila nagiging maayos ang lahat. Sa loob ng 5 araw, umabot sa higit 200,000 ang aplikasyon para sa linya ng produksyon ng pamilyang Burton. Ang hukbo ng pamilya Burton na nagdadala ng sandata araw at gabi ay nagbaba ng espada at pana,
at kinuha ang papel at panulat upang tanggapin ang aplikasyon at ayusin ang masa. Habang ang mga nakatatandang kabalyero ang nag-aasikaso ng pagpili at paglalagay ng mga aplikante sa trabahong akma sa kanilang kakayahan. Ang bawat pabrika ay hindi hihingi ng higit sa 1,000 manggagawa, mga 2 hanggang 300 lang para mapanatili ang init ng mga furnace at siguraduhin na patuloy itong gumagana araw at gabi. Ang iba naman ay magdadala ng hilaw na materyales, gagawa ng molds ng sandata, at may ilan na magbubuhos ng likidong bakal sa molds upang mabuo ang mga sandata, at may pipiliti na palamigan ang mga ito. Ang may kaunting teknikal na kaalaman sa panday ay gagawa ng mga hawakan, shaft, at bahagi ng baluti, at ang mga trabahong nangangailangan ng mataas na kasanayan. Sa kabutihang palad, ang mga pabrika ay hindi lamang ang kailangan ng manggagawa. Karamihan ay nagtatrabaho sa mga minahan sa buong bagong lupain upang kunin ang mataas na kalidad na mineral na kailangan ng mga pabrika. Madaling matagpuan ang mineral na ito ngunit mahirap kunin at dalhin dahil sa bigat nito. Kung nais ng sobra-sobrang pagkuha, kakailanganin ng maraming mortal at maging maraming cultivator para sa trabaho. Dahil wala pang pangangailangan noon, paminsan-minsan lang kukuha ng ilang kabalyero para sa kanilang pamilya, ngunit nagbago na ang panahon ngayon. 40,000 manggagawa ang itinalaga sa mga minahan, at ilang daan ang maghahanap ng potensyal na minahan. 9,000 manggagawa rin ang itinakda bilang suporta para sa lahat ng ito, magdadala ng hilaw na materyales sa pabrika, magbabantay sa caravan, magluluto, at aasikaso ang iba pang logistic. Sa loob ng ilang araw, mahigit 50,000 manggagawa ang naipamahagi sa kanilang bagong trabaho, maraming beses ang karaniwang sahod. Sa totoo lang, hindi kailangan ng ganitong dami, sapat na sana ang isang kapat nito, ngunit utos mula sa patriarka na kung kailangan ng isang tao para sa isang trabaho, 5 tao ang itatalaga. Ngunit kahit na ganito ka-generous, higit sa 150,000 aplikante ang wala pang trabaho, at patuloy pa rin ang pagsusumit ng aplikasyon araw-araw. Gitling-gitling-gitling. Samantala, nagpapatuloy din ang pag-uusap sa mga potensyal na mar-angle na pamilya sa loob ng ilang araw. Sa simula, 7 pamilya ang umusad at nagpahayag na handa silang maglingkod sa mga Burton. Ngunit nang ipaliwanag ng mga santo ang oath tablets at kung ano ang dapat nilang ipangako, nawala ang kanilang sigla. Sa banta ng oath tablets at ang kahilingan ng total na katapatan sa pamilya Burton, 3 sa kanila ang umatras. Para sa natitirang 4 na pamilya, bumalik sila upang tipunin ang 10 elders para sa oath, at pagkatapos ay pinatawag sa pangunahing pabrika makalipas ang 1 linggo upang bigkasan ang oath at matanggap ang teknolohiya ng batas. Lumipas ang 1 linggo ng mabilis alternasyon. 40 elders, lahat level 10, kasama ang 4 na family heads, ay nangako isa-isa sa harap ni Billy at natanggap ang kopya ng minor heavenly law technique. Isang intense na linggo para sa lahat ng kalahok, ngunit napakapanalong sa huli. Bumalik sa kanilang mga lungsod ang 4 na pamilya na masaya, dahil natupad nila ang pangarap ng kanilang mga ninuno at nakuha ang minor law technique, maaari na silang maging kabalyero. At mas masaya si Billy dahil ang kanyang pamilya ay nakakuha ng libu-libong tapat na tagasunod. Ang 4 na pamilya ay may higit sa 30,000 na inapo, at maraming nakarating na sa 10th level ng Energy Foundation. Kapag nakita nila ang law technology na magpapahintulot sa kanila na umusad sa susunod na hakbang, hindi kayang isipin ni Billy ang magiging kalagayan ng mga pamilyang iyon makalipas ang ilang taon. At ito ay simula pa lamang. Kapag nakita ng ibang pamilya ang benepisyo ng 4 na pamilya at impluwensya ng mga Burton, pati ang lakas at kapangyarihan na makukuha nila mula sa law techniques, kusang ibabilang nila ang kanilang sarili sa mga Burton. Panahon na lamang ang maghihiwalay. Kabanata 126. Lumipas din ang parehong mahabang linggo kay Robin, kahit na mas tahimik sa Juror City, hindi ito naging mas madali o mas kaunti ang kahalagahan. Sa linggong iyon, wala talagang ginawa si Robin kundi lumabas kasama si Mila, maglakad ng matagal sa mga kalye ng lungsod, magpahinga sa mga hardin, bisitahin ang kanyang paboritong restaurant, at bisitahin din ang puntod ng kanyang ina.
Para bang napagod siya sa bahay at ayaw nang bumalik dito sa buong linggo. Habang si Zora, bagaman gustong sumama, abala siya sa kanyang mga responsibilidad sa paggawa ng mga talisman para sa auction house. Sa kanyang libreng oras ay nag-aalaga at gumagamit ng soul replenishing technique upang maibalik ang soul power na nawala habang gumagawa ng talisman, at syempre, nagtuturo rin siya sa mga bagong rune masters tungkol sa mga teknik ng pagpapalakas at pagpuno ng kaluluwa. Lahat ay maayos at walang problema. Sa loob ng 7 araw, nakakuha ng maraming bagong eksperto sa soul power ang Jura City. Ngunit ang ika-8 araw ay hindi lumipas ng ganoon kadali. Ito ang araw ng pangalawang obligadong pagtitipon sa conference hall. Ngayon ay magsisimula si Zora sa kanyang lektura kung paano gumuhit ng level 6 fire talisman, ngunit sa 27 na nangako, 23 lamang ang dumalo. Isang knight ng mga Burton ang pumunta kay Robin sa kahilingan ni Zora upang ipaalam kung ano ang nangyayari, at ang kanyang tugon ay mas kalmado kaysa sa inaasahan. Oh, 4 lang ang hindi nagpakita. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko, sabihin kay Zora na dalhin ang lahat ng kanyang estudyante at pumunta rito, at tawagin mo rin ang ilang gwardya. Dumating kayo sa itinakdang oras, aalis tayo sa loob ng kalahating oras. Hindi naintindihan ng knight kung saan sila pupunta, ngunit tumango siya at ginawa ang utos. Sa loob ng kalahating oras, dumating si Zora at ang 23 potensyal na rune masters, at dinaglaon ay dumating din ang 12 gwardya na nasa ika-10 level. Tumango si Robin nang makita ang lahat, at tinanong ang mga estudyante, alam ba ninyo kung sino ang 4 sa inyong kaklase na hindi nagpakita ngayon? Nagkatinginan ang mga ito at pagkatapos ay tumango kay Robin. Matagal na silang naninirahan sa Jura City at may simpleng ugnayan na sa isa't isa, lalo na sa nakaraang linggo na pinatatag ang relasyon ng bawat isa. At hindi pa nabanggit na nagtipon sila sa conference hall 1 linggo na ang nakalipas at umupo ng ilang oras hanggang natapos ni Robin ang kanyang lektura. Magaling, puntahan natin ang pinakamalapit na isa, anunsyo ni Robin at nagsimulang umusad sa harap ng naguguluhang grupo. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kalituhan. Paglabag nila sa pinto ng apartment ng unang absent, mabilis nilang natagpuan siya na nakahiga sa kanyang mesa, tila natakot sa nakita. May takot sa kanyang mukha, at hawak ang isang panulat na may tuyong tinta, na may mabahong amoy na lumalabas sa kanyang katawan, malinaw na patay na siya mula pa ilang araw. Sumigaw ang ilan sa mga babae sa mga estudyante sa kakilakilabot na tanawin. Si Robin, gayunpaman, ay hindi pinansin sila at diretsyong lumapit sa mesa, kinuha ang 2 buklat na nandoon, at tahimik na nagsalita sa mga estudyante. Halika, suriin ninyo ang katawan at alamin ang sanhi ng kamatayan, huwag mahihiya, ngayon ay magandang araw upang matuto. Makikita ninyo sa sariling mata ang kapalaran ng mga nagtatangkang labagin ang pangako. Pagkatapos, umatras siya. Nanlaban ang mga estudyante, seryoso sila sa pangako at hindi nila akalain na subukan ito, ngunit sa pagkakita sa mga kahihinatnan sa kanilang sariling mata. Pagkalipas ng ilang segundo, isa sa matandang lalaki sa kanila ang lumapit, hinayla ang buhok ng nabubulok na bangkay at itinapon sa lupa, pagkatapos ay sinimulang suriin ang lahat sa katawan nito. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, umiling siya. Walang palatandaan kung paano namatay ang taong ito, maayos ang lahat ng organo ng katawan, kahit kung normal na atake sa puso ito, mapapansin ko, ngunit ito. Tingnan ninyo dyan. Isa sa mga estudyante ang nagturo sa mesa. Pagkatapos alisin ang bangkay, malinaw na ang lahat sa mesa. Nakatuon ang lahat sa mesa at sinuri gamit ang soul sense, una silang nagulat sa nakita, ngunit mabilis nilang naintindihan. May isang scroll na nakalagay ng patag, handa ng sulatan, na may isang tuldok lamang. 8 beses na mas malakas kaysa Viagra at 3 beses na mas murang walang side effects. Isang kutsarita sa walang laman na tiyan ay nagbuburn ng 14 pound ng taba linggo-linggo. 8 beses na mas malakas kaysa Viagra at 3 beses na mas murang walang side effects. Doktor sa Aberdeen nagsiwalat ng simpleng paraan para payat na tiyan. Isang tuldok, hindi man lang nasulat ang unang letra ng patay na lalaki.
Kahit si Robin ay namangha sa resulta at tumango ng may ngiti, hindi pinansin ang takot ng mga estudyante, pagkatapos ay sumigaw. Haha, magaling! Tingnan natin ang tatlo pa. Ama, pakiusap, patawarin mo ako dito, ayokong pumunta sa iba pa, sabi ni Zora, at tumango rin ang mga babae sa mga estudyante. Tumayo ang matandang lalaki na nagsuri sa bangkay at bahagyang yumuko kay Robin. Sir Robin, malinaw ang mensahe at natutunan ng lahat ang aral, mas mabuti siguro kung bumalik na tayo at ipagpatuloy ang unang lektura kay Little Miss Zora. Tila matatag at seryoso ang matanda sa kanyang sinabi, ngunit sa mata ng katotohanan, nakita ni Robin na nanginginig siya. Tumango si Robin ng may ngiti. Okay rin iyon, maaari na kayong umalis, manatiling masunurin kay Zora at mag-aral ng mabuti. Opo, sagot ng lahat at nagmadaling umalis isa-isa. Matapos nilang umalis, nanatili si Robin sa lugar, muling sinusuri ang bangkay ng mas maingat upang makita ang epekto ng parusa, kung paano ito isinagawa, at ano ang naiiba sa bangkay ngayon. Ginawa ni Robin na kapag tinamaan ang kaluluwa, magiging tiyak ang kamatayan, kaya hindi nakakagulat na walang pinsala sa katawan, ngunit ito ang unang pagkakataon na aktwal niyang nakita ang epekto ng parusa at labis siyang interesado kung may koneksyon ba sa pagitan ng pinsala sa kaluluwa at katawan. Pagkalipas ng kalahating oras, tumayo siya at iniutos sa dalawang gwardya na dalhin ang bangkay sa harap ng opisina ng Patriarch, pagkatapos ay sinalihan ng ibang gwardya habang bitbit niya ang dalawang soul booklets at tahimik na lumakad patungo sa iba pang tatlo. Dalawa sa kanila ay halos katulad ang sitwasyon, isa ay balak magsulat ng liham, at ang isa ay tila aalis ng bahay, marahil upang ibigay ang soul booklet sa iba. Ngunit ang ikaapat ang problema, nakahiga sa lupa ng malinis at nakakatakot, ngunit wala ang dalawang soul booklets malapit sa kanya gaya ng iba. Iniutos ni Robin na hanapin ang buong bahay at binuksan ito kasama siya mismo, ngunit walang resulta. Matapos ang ilang sandali, humingi sila ng tulong mula sa isang investigador, at natuklasan na may bakas ng ibang tao sa bahay noong araw ng kamatayan. Hindi kailangan ng henyo upang malaman ang nangyari, ang taong ito ay isang espesyaliya at balak ibigay ang impormasyon sa mga pumasok sa kanyang bahay ngunit namatay bago niya nagawa. Siguro, natakot sila sa nakita at iniwan ang malinaw na ebidensya, pagkatapos namatay ang espesyaliya, mabilis nilang inaral ang bahay at kinuha ang anumang mahalaga bago umalis. Malaking butas. Ang pinaka-kinatatakutan ni Robin ay nangyari, ang dalawang soul techniques na ginawa niya sa loob ng halos 6 na buwan ay nailipat, kahit na na-activate na ang parusa. Putang ina, sinipa ni Robin ang bangkay na tumama sa pader, pagkatapos ay sumigaw sa gwardya. Kunin ninyo ang lahat ng makukuha tungkol sa taong ito. Gusto ko ng kumpletong ulat tungkol sa kanya, pamilya niya, at sinumang kaugnay niya sa buong buhay niya, pati na ang mga kaibigan niya noong bata pa siya. Opo, isa-isa, nagmadaling lumabas ang mga gwardya upang ipasa ang utos sa mga kaugnay na partido. Naiwan si Robin mag-isa sa silid, ang kanyang galit ay ganap na sumikop sa kanya. Sa puntong ito, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya naisip noon. Para sa isang tao na manampa na protektahan ang isang bagay, dapat may kakayahan siyang protektahan ito muna. Hindi maiiwasang mangyari ang ganitong senaryo, ang patay na tao ay hindi makakaprotekta ng material na bagay, ang mga gamot, armas, at talisman na ginagawa niya ay hindi mahalaga, ngunit ang batas, kaluluwa, at rune techniques, iyon ang lahat sa kanya. Hanggat ang teknik ay naipapasa sa tangible na paraan sa pamamagitan ng mga libro at scroll, walang tunay na mapoprotektahan. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Ang mga gwardya ay nagpunta at iniulat sa Departamento ng Intelihensya ang mga utos ni Robin, pagkatapos ay bumalik sa bahay ng ikaapat na bangkay at tahimik na nakatayo sa likod ni Robin. Samantala, si Robin mismo ay kumikilos na parang wala silang umiiral. Umupo siya sa bahay na iyon ng 2 oras, iniisip ang nangyari, ang posibleng kahihinatnan, at kung paano ito maiiwasan sa hinaharap. Paano ito maiiwasan sa hinaharap? Isa na namang daan ng pananaliksik ang nagbukas, muli.
Tuwing matatapos ni Robin ang mahabang panahong pag-iisa para sa pananaliksik at iniisip niyang karapat-dapat siyang magkaroon ng mahabang bakasyon, 10 iba pang agarang daan ng pananaliksik ang lalabas na kailangan niyang tugunan. Sa huli, bumantong hininga siya at iniutos na ipadala ang katawan sa opisina ng patriarka kasama ng iba pang 3. Iniutos niya sa kanila na sabihin sa patriarka na ipadala ang mga bangkay sa mga pamilyang pinagmulan nila, kung mayroon man, o sunugin kung hindi kilala. Hindi siya talagang nag-alala kung may pamilya sila, lahat sila ay sumulat ng liham at pumirma na kung mamamatay sila ng walang pinsala sa katawan, sila lamang ang may pananagutan, kaya kahit may pamilya man, hindi nila istorbohin ang mga Burton. Hindi rin niya iniintindi ang kanilang mga pangalan, maliban sa huling tao na nawala ng 2 soul booklets, iyon ang kailangan niyang malaman ng buong kasaysayan. Pagkatapos ay inayos niya ang lahat kasama ang mga gwardya at umuwi, nakayuko, nakatingin sa lupa, at nakataas ang kilay ng husto. Sa parehong araw na iyon, ang mga gwardya, kabilang ang ilang mga kabalyero, ay ipinadala sa conference hall at naghintay sa labas ng ilang oras. Nang matapos ng mga bagong rune masters ang kanilang unang lektura at lumabas, inescort sila ng mga gwardya sa kanilang mga tirahan at kinuha ang 2 booklet mula sa kanila, pagkatapos ay dinala silang lahat pabalik sa guest house ni Robin. Makalipas ang araw na iyon lumabas ang paunang imbestigasyon na ang 4 na tao ay nagsabing sila'y walang kinikilalang pamilya nang una silang dumating at tumangging sabihin kung saang pamilya sila ipinanganak. Ito ay mabuti at malas na balita sa parehong oras na hindi nila natagpuan ang pamilya ng 4 na namatay. Mabuti dahil hindi magkakaroon ng anumang problema, ang 3 sa kanila ay pwede nang kalimutan. Malas dahil ngayon, ang investigasyon kung sino ang kumuha ng 2 booklet ay tatagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Makakakuha lamang sila ng larawan ng namatay at hahanapin siya parang nawawalang bata, at gagawin ito ng lihim upang hindi magdulot ng mga katanungan. Nang malaman ito ni Robin, hindi na niya binigyan ng dagdag na pansin ang paksa, wala nang saysay na mag-isip ng walang katapusan, kaya nagpasya siyang pansamantalang kalimutan ito at bumalik sa kanyang unang plano. Ang tanging nakinabang siya mula sa pagtataksil ng 4 ay nasuri niya ang mga tablet na kanilang pinanggako, at natuklasan na may 4th pang puwang na lumabas, at ito ay nangangahulugan na ang kamatayan ay hindi nakakasira sa tablet, sa halip ay nagiging magagamit muli, at ito ay nagpasaya kay Robin ng kaunti. Ngunit ngayon ay oras na para sa susunod na plano, at ang plano ay, magpahinga at mag-ensayo. 1 taon at 6 na buwan na ang lumipas mula nang bumalik si Robin sa lungsod ng Jura, ngunit mula sa unang araw, siya ay laging nasa seclusion, walang tigil. Kahit sa kanyang yungib, hindi siya kailanman naging ganito kabala sa oras at hindi rin niya pinagsikapang ganito kapagod. Lumabas lamang siya sa kanyang masikip na silid ng 3 o 4 na beses, at ang kabuuang oras ay hindi hihigit sa 1 o 2 oras. At ngayon lumitaw ang isyu ng 2 booklet na kumuha ng malaking bahagi ng kanyang panloob na kapayapaan kahit ayaw niyang aminin. Ang stress at kaba ay wala namang mabuti, kaya nagpasya si Robin na magpahinga mula sa anumang malaking pananaliksik, at magsimula ng maghanda para sa isang mas mahalagang bagay. Pagtataas ng mga haligi ng kabalyero. Natuto na si Robin ng landas ng katotohanan kaya wala siyang inaasahang partikular na pagbabago sa kalidad matapos siyang maging kabalyero. Ngunit, tiyak, ang oras na kailangan niya para matapos ang kanyang pananaliksik ay bababa ng malaki, ano pa ba ang hihilingin niya? At din, ang pagtataas ng mga haligi mula sa landas ng katotohanan ay hindi rin madaling lakarin. Ang 3 lalaki ay nakarating sa kabalyero ng medyo madali dahil natuklasan ni Robin ang paraan para sa kanila at isinulat ang mga pamamaraan ng pagtatayo ng haligi sa loob ng malaking libro ng batas at ibinigay ito sa kanila parang nasa plato ng ginto. Para sa kanya, kailangan pa rin niyang hanapin ang kanyang sariling paraan sa isa sa pinakamahirap na landas sa mundo. 1 buwan ang mabilis na lumipas. Abala pa rin si Zara, nagtuturo sa 23 potensyal na rune master sa conference hall ng ilang oras bawat araw. Pagod at mahina, ngunit sabay na masaya dahil sa wakas nakakita siya ng grupo na maibabahagi ang kanyang buhay,
nakakita siya ng ilang babae na nakakaintindi ng kanyang pinagdaraanan at nakakapag-usap tungkol sa mga hirap sa pagguhit ng mga ron. Lahat ng nakakaalam kung gaano siya katanda at kung ano ang pain ng dala niya araw-araw, ay may sariling paggalang sa kanya sa kanilang puso. Kahit siya ang pinakabata at pinakahina sa lahat, nakuha niya ang respeto ng lahat dahil sa kanyang kaalaman, talento, at sipag, at walang sinuman ang mayabang sa kanya, kahit na ang mga matatandang kabalyero ay tinawag siya ng may buong respeto. Samantala, si Robin, kahit abala sa landas ng katotohanan at nakarating ng malayo dito, ay may oras na magagamit at hindi gaanong pinipilit, kaya natagpuan niya ang bagong ugali na maglakad kasama si Mila araw-araw, at naging mas matatag ang kanilang relasyon. Ngayon rin ay isang araw tulad ng dati, natapos ni Robin ang kanyang pang-araw-araw na meditasyon sa katotohanan, pagkatapos ay dinala si Mila sa paglalakad sa lungsod, at bumisita sila sa puntod ng kanyang ina, ngunit hindi natapos ang araw sa dati nitong bilis. Robin, sa wakas nakita kita. Isang tinig ang dumating mula sa likod ni Robin at Mila na nakatayo sa harap ng puntod. Nang lumingon si Robin ay nakita si Billy na papalapit sa kanya na nakangiti. Sa wakas dumating ka mula sa bagong mga lupain. Nang maabot niya sila, yumuko siya sa puntod ng ina ni Robin, at pagkatapos ay muling tumingin kay Robin, dumating lang ako ilang minuto na ang nakalipas at simula nang dumating ako ay hinahanap kita. Sa huli, sinabi sa akin ng isa sa mga gwardya na nakita kanyang papunta dito, kailangan nating mag-usap ng kaunti, hinihintay tayo ng patriarka sa kanyang opisina. Tumango si Robin, pagkatapos ay tumingin kay Mila, pupunta ako ngayon. Gawin mo ang gusto mo ngunit pagkatapos ay masunurin na bumalik sa bahay ng iyong asawa. Gagawin ko ang sabi mo, mahal ko, sagot ni Mila na may ngiti, pagkatapos ay tinapik si Robin sa gilid ng ulo at umalis na may humph, hindi masaya na pinapaalis. Arg, hihilahin ko itong tigress gamit ang sariling lakas ko balang araw, siguro haha, tara na, tumawa ng malakas si Robin habang hinahaplos ang parte ng ulo. Pagkatapos ay nagsimula ng maglakad patungo sa opisina ng patriarka, hinihila si Billy na namamangha sa kakaibang relasyon ng dalawa. Gitling gitling gitling. Hi Tito Brian, matagal na tayong hindi nagkita. Pumasok si Robin ng diretso sa opisina ng patriarka kasama si Billy. Haha, abala ako at hindi makalabas sa opisina, at hindi ka naman nagtanong tungkol sa kalusugan ng matandang ito, paano tayo magkikita kung ganyan? Tumawa ang patriarka. Tumawa si Robin, hindi patas, mas abala rin ako. Haha, mukhang maganda ang iyong mood, hindi ba? Wala namang masyadong problema ngayon, ano ang nais mong pag-usapan natin? Walang problema talaga haha, magandang araw ngayon. Gusto lang naming pag-usapan ang ilang bagay na huhubog sa ating mga lupa sa darating na panahon, pero bago tayo magsimula, tingnan mo muna ito. Itinuro ng patriarka ang malaking dibdib sa tabi ng kanyang mesa. Lumapit si Robin sa dibdib at sinimulang suriin ito, agad niyang natagpuan ang 30 tablet na katulad ng ginagamit niya sa paggawa ng oath tablets, at pati ordinaryong mga espada na halos 1 metro ang haba, ngunit lahat ay mukhang mas matibay at mas matalim kaysa sa nakikita niya araw-araw sa mga gwardya, at isang espada sa kanila, sa partikular, ay mukhang mas malakas kaysa sa iba sa isang paraan o iba pa. Ito ba? Bulong ni Robin habang inaabot ang espada. Hahaha, kahit hindi ka man mandirigma, nakikilala mo pa rin ang kalidad kapag nakikita mo, hawak mo ngayon ang unang medium categorized na sandata na ginawa ng ating mga pabrika. Tumawa ng buong pride ang patriarka. Kabanata 128. Ano, isang sandata na kategorya ng medium? Labis na nagulat si Robin sa sinabi ng patriarka at muling ineksaman ang espada ng mabuti. Tumawa si Billy sa reaksyon ni Robin, sa nakaraang huling panahon, abala kami sa pamamahagi ng mga manggagawa, paghahanap ng bagong minahan, at iba pa, at ang mga ganitong espada ay unang batch ng mga produktong gawa ng pabrika. Tungkol sa medium categorized, iba na ang kwento, nang una naming simulang tunawin ang mga kinakailangang metal para sa low categorized weapons, napansin naming mas mabilis itong natutunaw kaysa sa inaasahan,
kaya nag-utos ako ng eksperimento, ipapasok ang mga metal na kayang makagawa ng medium categorized weapon sa Pagan para makita ang mangyayari. At ang metal na hawak mo ngayon ay galing doon, ilang oras lang ang kinailangan ng Pagan para tuluyang matuno ang maliit na piraso, pero sa huli, natunaw ito at madaling naihulma gamit ang ordinaryong molde para makuha ang espadang ito. Hindi ito makatuwiran. Inayos ko ang heat generation pattern para makapag-produce ng sapat na init para tunawin ang low-grade metals. Anong nangyayari? Ibinaliktad ni Robin ang espada ng nagulat. Halatang hindi siya masaya, gaya ng inaasahan ni Billy at ng patriarka. Makaraan ang 2 minuto, biglang nagbago ang ekspresyon niya at sumigaw, "Total reflection pattern, ito yun." Ang total reflection pattern ay ginawa para alisin ang matinding init mula sa mga dingding ng Pagan. Ang ideya nito ay lumikha ng isang invisible wall sa harap ng mga dingding ng Pagan at patuloy na ibalik ang mga heat waves pabalik sa loob ng Pagan. Ngunit kung iisipin, patuloy na pinapagana ng heat generation pattern ang Pagan, at pinipilit ng total reflection pattern ng init na manatili sa loob, posible bang ito ang dahilan kung bakit umabot sa ilang ulit ng inaasahan ang temperatura? Hindi makapaniwala si Robin sa nangyayari. Isa sa mga layunin niya pagkatapos itayo ang Knighthood Pillars ay ang hanapin ng paraan para mapalakas ang heat generation pattern at mapataas ang productivity ng Pagan, pero hindi niya inasahan na nagawa niya ito nang hindi sinasadya. Ha. Pinagpalo ni Robin ang kanyang noo at tumawa ng hysterical, dahilan para magpalitan ng tingin sina Patriarka at Billy. Napakagaling, mahusay. Ang mga langit mismo ang tumutulong sa akin. Hey Billy, magkano ang espadang ito sa merkado? Tanong ni Robin na may malaking ngiti sa mukha. Isang bagong espada na may ganitong specs, isang medium categorized sword na hindi pa nagagamit dati ay maaaring umabot ng, siguro 400 gold coins. Tugon ng patriarka. Medium categorized sword, ganito lang ang halaga. Paano na ang mga low-level swords? Mabilis na tanong ni Robin. Siguro 100 gold coins ang magandang presyo para sa kanila, ngayon si Billy ang sumagot. Ang mura. Itinapon ni Robin ang espada at sumigaw. Anong mura? Kung inaalok sa amin ang mga sandatang ito noong panahon pa ng aming Earl family, hirap kaming armuhan kahit maliit na batalyon na may 1,000 sundalo gamit ang ordinaryong espada, shields, sibat, battle halberds, pana, at iba pa. Sanay ka nang marinig ang malalaking numero kaya nawalan ka ng pakialam sa halaga ng ginto. Huwag kang malinlang ng mga Bradley at ng royal family na nagbubuhos ng milyon-milyong gold coin sa iyong harapan. Pinuputol nito ang kanilang likod sa tuwing gagawin nila iyon. Sagot ni Billy. Tama ka nga, pero mura pa rin. Maraming magagawa ko gamit ang ilang level 3 pills o ilang oath tablets paminsan-minsan. Wala bang paraan para tumaas ang presyo ng mga sandata? Pahayag ni Robin. Umiiling ang patriarka, mukhang pangarap ka pa rin, pero iwan mo muna ang iba mong imbensyon, pag-usapan natin ito mamaya. Tungkol sa sandata, wala nang paraan para tumaas ang halaga ng mga tradisyonal na sandata dahil kung ganito, hindi natin maibebenta ng maramihan at ibebenta lang sa royal family o sa dukes, pagkatapos nilang makakuha ng sapat o tumigil sa pakikitungo sa atin, ano ang gagawin natin? Pero ano? May pag-asa sa mata ni Robin, sanay siyang makinig ng malalaking numero kaya nababigo siya sa presyo ng mga sandata. Sa palagay ko ay maaari nating i-allocate ang isa sa Pagan para gumawa ng natatanging armaments na hindi ginawa sa molde para ibenta sa auction sa mas mataas na presyo, tugon ng patriarka. Magandang ideya, ani Billy, pero ang mga pambihirang sandata ay kailangan ng pambihirang panday, at wala tayong kilala sa kanila. Naki-intervene si Robin, kausapin mo si Duke Galan tungkol dito, siguradong makakakonekta siya sa ilan. Hindi sila tatanggi sa ideya na magtrabaho sa lugar kung saan pwedeng mapataas ang produksyon nila. Bigyan sila ng mataas na sahod o porsyento sa bawat sandatang gagawin, basta hanapan mo ng paraan para maakit sila. Ilang high-quality weapons bawat buwan na naibebenta sa magandang presyo ay sapat na para sa akin.
Tumango ang patriarka, hinaplos ang kanyang baba, ayos, plano ko rin kausapin ang duke tungkol sa benta ng aming sandata sa mga Bradleys para sa darating na panahon, ipag-uusap ko rin sa kanya ang tungkol sa mga panday at sisimulan ng koordinasyon, at maglalagay ako ng ilang Burton bilang assistant sa mga professional blacksmiths para matutunan ang paggawa. Haha, ngayon ay maayos na ang iniisip mo, Uncle Brian. Mayroon pa ba kayong kailangan sa akin? Gustong-gusto ni Robin ang huling bahagi ng sinabi ng patriarka. Ayaw niya na kontrolin ng iba ang kanyang kapalaran, mas mabuti kung ang pamilya ang may kasanayan sa paggawa nito. Oo, may gusto kaming pag-usapan, pera. Seryosong sinabi ng patriarka. Nawala ang ngiti ni Robin, ha. Matapos masubaybayan ang sitwasyon sa bagong mga lupain, napansin naming ang pamamahala gamit ang pera na pinili mo para kalmihin ang sitwasyon ay mahusay pero may kakulangan. Nagbago ang sitwasyon doon matapos buksan ang mga pabrika, ang 50,000 mamamayang pinili natin ay sumusuporta sa higit 200,000 iba pang kabahayan at lubos na pinabuti ang aming imahe. Marami ang tumanggap sa aming pamumuno at nagsimulang magsalita ng maganda sa kalsada tungkol sa amin. Ang bilang ng mga gustong paalisin kami sa kanilang lupain ay bumaba ng malaki, pero hindi pa rin nawala, naghihintay lang sa tamang panahon. Ang masamang bahagi, kumpara sa 50,000 na pinili namin, may higit kalahating milyon na nag-fill up ng job applications at naghihintay pa rin. Habang nag-uusap tayo, may bagong applications na dumarating. Ayon kay Billy, nagkaroon ng malaking riot ilang araw na ang nakalipas sa lugar ng pag-fill ng applications dahil sa kakulangan ng bagong trabaho, at sa totoo lang, halos maubos na ang pera ng pamilya. Karamihan sa mga sandata na gagawin sa pabrika ay mapupunta sa aming hukbo kaya hindi talaga tayo kikita. At mga 20% lang ang maibebenta sa Bradleys at siguro sa Royal Family para tustusan ang gastos sa pabrika at sweldo ng 50,000 manggagawa, pero paano na ang iba pang daan-daang libo? Tahimik si Robin, naisip na niya ang direksyon ng mahabang paliwanag, at hindi niya gusto, pero nagtanong pa rin, at ano ang nais ninyong gawin? Tugon ng patriarka, plano naming magtayo ng bagong pabrika at minahan, magtanim ng bagong bukirin, magbukas ng maraming tindahan at paaralan para sanayin ang martial arts hanggang ika-10 level, at war training academies para sumali sa aming hukbo bilang mercenaries, pero kailangan nito ng malaking pera. Malawak, mataba, at puno ng biyaya ang mga lupain, pero parang walang katapusang balon na kailangang punuin muna ng ginto. At ano ang hinihingi ninyo sa akin? Ibinaluktot ni Robin ang noo. Seryosong sagot ng patriarka, kailangan naming ihinto muna ang lahat ng research at bumalik sa paggawa ng sound rings, level 16 fire explosion talismans, 50 seconds darkness talismans, level 3 soul revitalizing pills, at maging ilang oath tablets para ibenta sa auction. Ikaw lang ang makakagawa nito, at sa kita nila, maisa sa katuparan natin ang lahat ng proyekto. Kabanata 129. Say alternasyon, alam ko na yan ang mangyayari. Sige, susubukan kong gumawa ng oras para maghanda ng isang singsing o isang pil bawat buwan. Ayaw talaga ni Robin, gusto niyang gumawa ng akademya para sa mga rune masters para hindi na siya kailangang abalahin sa paggawa ng mga talisman at makapagtuon na lang sa kanyang pananaliksik. Kailangan ba niyang bumalik sa paggawa muli? Umiling ang patriarka, hindi ito gagana. Para maging matagumpay ang plano sa lahat ng bagong lupain, kakailanganin natin ang napakalaking halaga ng ginto sa susunod na ilang taon. Pagkatapos may tayo ang ating mga proyekto at magsimulang magbunga, tinitiyak ko sa iyo, kahit na magpasya tayong iwan ang mga ito at bumalik sa ilalim ng pamahalaan ng Doliverian, hahanapin tayo ng mga tao at hihingi na manatili, pero higit pa sa isang pil o isang tunog na singsing bawat buwan ang kailangan. Ang isang soul revitalizing pill ay nagkakahalaga ng 60,000 gintong barya at ang isang tunog na singsing ay madaling maibenta sa 100,000, hindi ba sapat na ilang benta bawat taon? Gaano karami ang gusto mo? Nagkunot ng noo si Robin. Gising ka, Robin. Ang iyong mga inobasyon ay bago at nakakagulat, kaya't nag-aalok ang mga tao ng malaking halaga sa simula. Kahit kami, ang mga Burton ng angkan,
hindi namin kayang bilhin ang mga ito, kahit na mayaman kami. Kahit na may sapat na ginto kami, aayusin pa rin namin ng libu-libong beses bago bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 60,000 gintong barya. Ang isang gintong barya ay maaaring suportahan ang isang pamilya ng 5 sa loob ng ilang buwan. Ang ginto ay hindi bato na matatagpuan sa gilid ng kalsada. Ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos mabaha ang mayayamang tao ng isa sa iyong inobasyon at ayaw na nila itong bilhin? Kakailanganin nating babaan ang presyo para maibenta sa mga hindi gaanong mayaman, tapos magagalit ang mayayaman sa atin dahil daw ay kinukuha natin ang sa kanila. Kailangan mong isipin ang pangmatagalan, Robin, hindi maaaring mapanatili ang ganitong presyo. Panipi tuldok 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 panipi. Hindi sumagot si Robin ng direkta, ngunit nagsimulang haplasan ang kanyang ulo at pag-isipan ang sinabi ng patriarka. Matapos ang ilang minuto, napagtanto ni Robin na tama ang patriarka. Talaga namang hindi kayang palitan ng talino lang ang karanasan sa negosyo at mahabang buhay. At ano ang mungkahi mo, Uncle Brian? Ako lang ang makakagawa ng mga ito sa ngayon. Ang pagbaba ng presyo kahit isang kapat ay nangangahulugan na kailangan kong gumawa ng marami bawat buwan, at hindi iyon pwede. Marami pa akong planong pananaliksik at hindi ko maaaring ihinto ito ng ilang taon para sa kahit ano, humanap ka ng ibang solusyon. Galit na sabi ni Robin. Wala bang paraan para magawa ni Zora at ng mga bagong rune masters ito? Tanong ni Billy. Umiling si Robin, parehong resulta. Imposible, ang repetitive use seal ng sound rune ay ako lang ang makakagawa sa ngayon, hindi pa nararating ni Zora iyon, at ang ikatlong antas ng soul revitalizing pill ay kumokonsumo ng napakataas na espiritual na enerhiya na makakasira sa hinaharap ni Zora. Malayo pa siya bago maabot iyon, lalo na ang pinakakomplikado sa lahat, ang oath tablets, maliban sa ano, may pag-asa sa mga mata ni Billy at ng patriarka. Panipi tuldok tuldok tuldok. Sa tingin ko kaya kung magdisenyo ng isang pares ng sound runes na gagana sa isang one-time operation seal, ibig sabihin, isang beses lang maaaring magpadala ng tunog. Madali lang itong gagawin ni Zora at ng mga baguhan. Hindi ito aabutin ng mahabang panahon, parang level 6 fire explosion talisman lang, o mas mababa pa sa pangangailangan. Nagustuhan ni Billy ang ideya, ito ay kahanga-hanga. Maaari nating ibenta ang mga runes sa 100 hanggang 200 gintong barya, kahit ang mga kabataan mula sa maharlikang pamilya ay makakabili. Ito ang susunod na revolusyon na makakaapekto sa lahat, walang katapusang demand para sa ganitong mga runes. Tumango ang patriarka na may malaking ngiti, mahusay, kung kaya ng Inscription Masters team na gumawa ng maraming bilang bawat buwan, makakakuha tayo ng napakagandang kita, at maaari ka ring gumawa ng ilang orihinal na singsing gamit ang repetitive use seal na pinag-uusapan mo upang ibenta sa auction sa mga santo at mayayamang mga ngalakal sa malaking halaga ng ginto, pero paano ang iba mo pang dalawang inobasyon? Haplas ang ulo ni Robin. Ang soul revitalization pill ay hindi maaaring ibaba, dahil magiging pangalawang antas lang ito, kaya kalimutan ang paggawa nito na mas abot kaya. Tungkol sa oath tablets, wala nang makakagawa nito kundi ako, pero pwede itong gawing mas madali sa pamamagitan ng paggawa ng board na pwedeng gamitin sa isang oath lang, hindi 10. Bukod sa regular kong pananaliksik at pagsasanay, makakagawa ako ng isang level 3 soul revitalizing pill, 8 one-use tablets, at isang pares ng high-level sound rings bawat buwan. Pero kalimutan ang paggawa ng 50 seconds darkness talisman at level 16 fire explosion talisman, masyadong matagal ang aabutin. Maaari nyo namang ipalit sa ilang level 6 fire explosion talismans na gagawin ng mga baguhan at ibenta bilang patches, halimbawa, bawat 20 talismans ay 500 gintong barya, dagdag pa sa one-use sound talisman, at mga natatanging mid-level categorized weapons sa auction, sapat na ba iyon? Magaling, hindi, napakagaling nito haha, sobrang galing. Ang oath tablets ay kakaunti ang gamit at iilan lang ang mayayamang klase sa kaharian ng mga ngailangan, kaya pwede nating ibenta ang one-use tablets sa 20,000 gintong barya bawat isa,
Para sa third grade pills at repetitive use sound rings, ipapasya na natin sa auction house ang presyo bawat buwan, basta't hindi kayang baguhin. Nagsalita ang patriarka na may malaking ngiti, mas maayos ang takbo ngayon kaysa sa inaasahan niya. Robin, gaano kalaki ang tablet na kailangan mo para sa one-use oath? Tanong ni Billy. Sa laki ng isang card, sa palad ng babae medyo mas maliit. Magaling. Gagawa ako ng isa sa mga pagan na espesyal para gumawa ng mga tablet na ito. Magtatayo rin ako ng mga pabrika dito sa Jure para gumawa ng rings para sa sound talismans. Ididisensyo ko rin ito para madaling palitan ang mga talisman sa loob, at kaya rin nilang maglaman ng higit sa isang one-use sound talisman para sa mga gustong bumili ng ilang single-use talismans at itabi para sa hinaharap. Ang mga singsing ay magiging espesyal at may kakaibang hugis para sa kabataan, babae, at maging matanda. Hindi lang singsing, sila ay carrier lang, tama. Maaari rin tayong gumawa ng bracelets, anklets, necklaces. Gagawin natin sa ginto at pilak para tumaas ang halaga. Diyos ko! Ang mga sound talismans carrier na ito ang magiging bagong trend, ang pagmamayari ng isa ay magiging bagong fashion sa kaharian. Bulong ni Billy sa mababang tinig, ang mga mata niya ay kumikislap na parang bituin. Ngumiti si Robin nang makita si Billy na ganito ang saya at hindi siya nagsalita. Iniwan siya sa kanyang imahinasyon, at marahil si Mila, ngumiti si Robin nang mas malakas, sigurado siyang makikialam si Mila kapag sinimula na ang disenyo ng mga carrier. Tumingin siya pabalik sa patriarka, siguraduhin na isa sa mga proyekto sa bagong lupain ay pagdomestiko ng mahihinang hayop na may elemental na katawan, lalo na ang red rabbits para sa fire explosion talisman at dark werewolf bats para sa sound at dark talisman. Mukhang lalawak ang produksyon ng talisman sa mga susunod na taon at kakailanganin natin ng lugar na may sapat na balat. Magandang ideya, sisimulan ko na agad ang pagpaplano, tumanggo ang patriarka. May iba ka pa bang proyektong nais irekomenda bago tayo magsimula? Haplas si Robin ng ulo, nag-isip ng ilang segundo, saka umiling, wala na, sa ngayon, gawin mo ang nakikita mong tama. Ang tanging hiling ko, humanap ng magagandang molds para sa aking categorized weapons. Naiintindihan ko na gumagawa kayo ng ilang unique na ibebenta sa auction, pero karapat-dapat ang ating hukbo sa maganda rin. Lalo na ang body armors, dapat kamangha-mangha ang itsura. Arg! Sige, hahanapin ko si Galan at kukuha ng molds mula sa mga sikat na panday. Ngumiti si Robin, magaling. Ang pagpapararm sa hukbo ay mas maayos kaysa inaasahan, at ang pondo ng pamilya para sa susunod na ilang taon ay napagkasunduan, may iba ka pa bang gusto kong gawin? Umiling ang patriarka, hindi, pwede ka nang bumalik sa ginagawa mo. Ang mga kailangan mong resources para sa buwanang gawain ay ipapadala sa iyong tirahan sa lalong madaling panahon, good luck sa iyong pananaliksik. Tumanggo si Robin, saka tumakbo palabas bago pa sila humingi ng iba pang bagay sa kanya. Kabanata 130, sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Naghihintay pa rin ba? Gumagawa sila ng mga categorized weapons ng maramihan, sa loob ng aking Herian. Ano pa ang hinihintay natin? Hanggang kunin nila ang aking trono. Kwak kwak kwak. Biglang sumabog ang sigaw sa loob ng kubo, na ikinagulat ng lahat ng ibon at hayop sa loob ng ilang kilometro, pati na rin ang mga eksperto na nakatayo sa labas ng kubo, na kinailangan pang umatras ng ilang hakbang. Calm down, Charles. Ang pagtaas ng boses mo ay hindi makakatulong, mag-isip tayo ng maayos. Si Charles Dolive, ang kasalukuyang hari ng kaharian ng Dolivar. Isang lalaki na tuwid ang tindig at may matipunong katawan, ang mabilis niyang galaw at boses ay nagpapahiwatig na siya ay bata o nasa katanghaliang gulang pa lamang, ngunit ang kanyang pagod na mukha at puting buhok ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang kamay na nakasawsaw sa tubig ay hindi katulad ng kamay na nakasawsaw sa apoy, inuusap mo kami ng paulit-ulit at pinapaliban ang ating mga plano buwan-buwan. Hanggang dumating sila at muling itayo ang kanilang hukbo sa aking lupain, gamit ang aking mineral,
binabayaran ng aking mga mamamayan ng aking dam kaharian para gumawa ng mga sandata na sisira sa akin. Nagwawala muli si Charles, ngunit ang kanyang sariling mga salita ay tumama sa kanya ng husto, kaya kinailangan niyang umupo at ilagay ang kamay sa kanyang noo. Tulad ng karamihan sa mga hari, abala si Charles sa pagtuklas ng mga maliit na batas ng langit at bagong teknolohiya sa pag-atake at iniwan ang lahat ng administratibo sa iba, na sa kanya ay ang kanyang panganay na anak na si Luis. Ngunit napuwersa siyang huminto matapos ang sakunang dumating sa kanyang kaharian 1 taon na ang nakalipas. Maaaring ma-imagine ang kanyang pagkagulat nang kumatok ang kanyang anak at sabihin na nawala nila ang kalahati ng 1 dukado dahil sa ilang nag-explode na balat ng kuneho. Hindi naman namin pinabayaan ka, Charles. Nagkasundo tayo na magtagpo rito para humanap ng solusyon, hindi ba? Mag-usap tayo ng mahinahon, ikwento mo pa sa amin ang tungkol sa mga categorized weapons, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Isa sa 2 lalaki na nakaupo sa harap ni Charles ang nagsalita ng kalmado. Siya si Jeffrey Hampton, hari ng kaharian ng Lying Water. Isang lalaki na maliit ang tangkad at may makapal na puting buhok, mukhang mahina at marupok, ngunit sa isang sulyap sa kanyang mga mata, makikita ang kapangyarihan nito. Ang kaharian ng Lying Water ay nasa hilaga ng kaharian ng Dolivar sa mapa at may mahabang hangganan dito, at sa silangan naman ng kaharian ng Black Sun ay mayroon ding malaking hangganan. Ang hangganan sa pagitan ng kaharian ng Black Sun at kaharian ng Lying Water ay mas malawak kaysa sa pagitan ng Dolivar at Black Sun. At sakop nito ang parehong dukado ng Alton at Bradley sa silangan. Sumagot si Charles matapos hamupa ang kanyang galit, kamakailan lang, nagsimula ang pamilyang Burton sa paggawa ng mga pabrika sa mga nasakop na lupain at nag-alok ng mataas na sahod sa mga manggagawa. Nang buksan nila ang mga pabrika at nagsimulang magmasid ang mga manggagawa, nagulat sila na gumagawa sila sa mga kakaibang pagan na nangangailangan ng enerhiya ng cultivators upang gumana, at kaya nitong tunawin ang matataas na antas ng metal, at nagsimula na silang gumawa ng mga categorized weapons ng kasing dali ng paggawa natin ng bakal na armas. Gumagawa sila ng categorized weapons gamit ang molds. Mold. Ito, tiningnan ng dalawa si Charles at pagkatapos ay nagtinginan sa isa't isa, saka ang pangatlo sa kanila ay nagtanong, baka haka-haka lang ito. Siya si George Oakley, hari ng kaharian ng Oakley. Matangkad, may matipunong katawan, may matalim na itim na mga mata at guwapong itim na balbas at buhok, hindi siya mukhang matanda. Ang kanyang kaharian ay napakalayo mula sa parehong kaharian ng Dolivar at kaharian ng Lying Water, ngunit may iisang hangganan sila sa kanluran ng kaharian ng Black Sun, partikular sa dukado ng Hulyan. Umiling si Charles, imposible, kahit hindi ko pa nakikita ang isa sa mga sandata, libo-libo ng manggagawa ang nagpapatunay nito, at ang pagmimina sa aking nasakop na lupa ay lahat para sa paggawa ng mababa at katamtamang antas ng categorized weapons, ano ang gagawin ko? Habang nagsasalita ako ngayon, gumagawa pa sila ng higit pang mga demonic na pabrika, at tinatayo nila ang aking kapahamakan sa aking sariling lupa. Pagkatapos ng 1 minutong katahimikan, nagsalita si Harry Jeffrey, minsan mabuti ang paghihintay, nagbibigay ito ng oras para makahanap ng impormasyon, at ang impormasyon ay kapangyarihan, pero takot ko'y hindi na oras para sa atin ngayon. Tumango si Harry George bilang pagsang-ayon. Nang makita ito ni Charles, natuwa siya, ibig mo bang sabihin ay handa na kayong umatake? Umiling si George na may sarcastic na ngiti at tumayo, wala akong malaking problema sa kaharian ng Black Sun, tinanggap ko lang ang alyansang ito para sa isang bahagi ng lupain, pero ngayon na naputol ang plano, kontento na ako sa lupain ng aking mga ninuno, Palm. Taksil. Tumayo si Charles at inilabas ang kanyang aura, halatang handa na siyang umatake sa anumang oras, kung ang kanyang kaharian ay tiyak na babagsak, hindi siya babagsak ng mag-isa. Pati ang mga saints sa labas ng kubo ay nagtataas ng kanilang bantay, handa na ring lumaban anumang sandali. Sandali. Itinaas ni Hari Jeffrey ang kanyang mga kamay, kayo ay parehong hari, para sa Diyos. Hindi kayo mga bata sa kalsada na akto ng ganito, may ideya ako na makakapagpasaya sa inyo pareho. Ikwento mo.
Sagot ni Charles, ngunit hindi siya tumingin kay Jeffrey, hindi rin niya hininto ang aura, nakatuon pa rin ang mata kay George. Malinaw na hindi natin pwedeng hintayin pa para lang mangalap ng impormasyon, masyado silang mabilis sa pag-develop at hindi tayo bibigyan ng panahon para mag-isip ng kahit ano. George, baka hindi mo iniintindi ngayon pero kapag umabot na sa isang tiyak na antas ng kapangyarihan ang kaharian ng Black Sun at nabasag ang balanse ng 8 kaharian, walang dod ang aatake sila sa Dolivar at pagkatapos sa aking lying water, at ang iyong kaharian ay malulunod sa kanilang paa, wala ka nang matatakbuhan pagdating ng araw na iyon. Ngayon, magkasama nating hinaharap sila, pero kung iiwan mo kami ngayon, haharapin mo sila ng mag-isa. Ang alyansa natin ay nagsimula para hatiin ang Black Sun sa atin, pero ngayon ito ay para sa kaligtasan. Mabilis na sumagot si Harry George, tama na. Hindi ako umatake ngayon kahit ano pa. Hindi mo ba narinig? Gumagawa sila ng categorized weapons gamit ang molds. Ano pa ang gusto mong marinig para malaman mo na hindi dapat baliwalain ang Black Sun? Kahit ipagpaliban natin ang isyu ng categorized weapons dahil hindi pa nila nakolekta ng marami, halos 1 taon at kalahati na rin mula nang matapos ang digmaan sa Dolivar, tiyak na nakalikom na sila ng maraming talismans, hindi ko uutos ang aking hukbo na lumundag sa isang literal na hukay ng apoy. Pinigan ni Charles ang kanyang kamao, George. Huwag kang maging indecisive gaya ng babae, sino ang nakakaalam kung gaano katagal kinolekta ng kaharian ng Dolivar ang mga talisman nila sa digmaan. Marahil 10 o daan-daang taon, marahil hindi pa sila gumawa noon at ang lalaking nagsupply sa kanila ay tumigil na sa pagbibigay, dapat ba tayong matakot at itigil lahat dahil sa isang ilusyon? Lumingon si George kay Charles na may pagkasuklam, imposible na ang mga talismans na ito ay nasa Dolivar ng dekada, gaya ng sinasabi mo, at wala kaming kaalaman tungkol dito. Ang una nilang paglabas ay sa 8 Kingdoms Tournament kung saan ipinakita ng iyong kahalili ang kanyang malupit na kabangisan, at agad pagkatapos ay lumitaw sila sa dami sa digmaan. Sinasabi mo na tumigil na sa pagbibigay ang nag-supply ng talismans. Saan nagmula ang mga kakaibang pagan na ito? At sino ang gumagawa ng mga talismans na binibenta sa kanilang auctions buwan-buwan? Kung gusto mong tumaya na wala silang gaanong talismans, sige, ikaw at si Jeffrey ang umatake at kuhanin ang lahat ng Black Sun. Bilang para sa akin, hindi ako handa, hindi ko na gusto ang kanilang mga lupain, kontento na ako sa aking kaharian, at iiwan ko ang mga problema sa hinaharap, ngayon, umalis na kayo sa harap ko. Sa totoo lang, dumating si Harry George ngayong araw para magplano ng kooperasyon at gumawa ng roadmap, ngunit nang marinig ang tungkol sa categorized weapons, nawasak ang huling kaunting kumpiyansa niya. Ang tensyon ng galit ay bumalot sa maliit na kubo at naramdaman pati sa labas. Sa anumang sandali, ang mga alyado ay maaaring maging kaaway. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.